Ang sikat at maunlad na imperyo ng Ganyu ay hindi lamang mayaman at makapangyarihan, kundi payapa rin. Lahat ng tao, mula sa korte hanggang sa karaniwang mamamayan, ay nakatuon sa pagpapaunlad ng pag-aaral. Biglaang namatay si Cheng Mani sa mismong araw ng kanyang kasal. Labis na ikinalungkot. Kinailangan ng kanyang ama na magpatawag ng isang shaman upang ibalik ang kaluluwa ng kanyang anak na babae. Nakapagtataka, nagtagumpay ang shaman sa pagtawag ng kaluluwa, ngunit may kakaiba rito. Pagkagising ni Cheng Mani, hindi niya maalala na siya ay isang nobya na ikakasal. Ngunit naalala lang niya na siya ay nanghuli ng magnanakaw. Ang lahat ng paligid sa kanya ay tila napakakaiba, kaya siya ay nagulat at nagtaka kung napunta ba siya sa isang set ng pelikulang pangkasaysayan. Hindi makapaniwala ang ama ni Cheng Mani, nagmamadaling humiling sa dakilang guro na humanap ng paraan upang gamutin ang nabaliw niyang anak na babae. Mahigpit na sinagot ng dakilang guro na upang mailigtas siya, mayroon lamang isang paraan, tapusin ang kasal. Nang marinig ang pangalan ni Wen Chengyi, biglang naramdaman ni Cheng Mani na pamilyar ito. Hindi ba siya ang bida sa nobelang ipinakamagaling na babaeng talento sa ilalim ng langit? Noon lamang siya nataranta, napagtanto na nag-crossover siya sa katawan ng ibang tao. At sa harap niya ay ang kanyang ama na mahigpit siyang ginagapos at isinisiksik sa isang kabaong pangkasal upang abutin ang oras ng kasal. Sa kasamaang palad, ang mag-aaral na mahina sa kaalaman sa sinaunang damit ay kailangan na ngayong gumanap bilang ang pinakamagaling na babaeng talento sa ilalim ng langit. At kailangan pang magpakasal sa isang Diyos ng kalalakihan sa aklat na ito. Hindi ba ito ang pinaka-hindi makatarungang kapalaran? Si Cheng Mani ay tanging makapagsumbong lamang sa langit. Sinusubukang humanap ng paraan upang makatakas sa mapaglarong kapalaran na ito. Sa kanyang pagtatangkang tumakas mula sa kabaong pangkasal, hindi sinasadyang natapakan niya ang sirang baldosa ng bubong at nahulog siya ng diretso sa kusina. Sa harap niya ay isang gwapong lalaki na nakatitig sa kanya ng matindi. Kinailangan ni Cheng Mani ng ilang segundo upang huminahon, tinitigan ng mabuti ang lalaking nasa harap niya hanggang sa ipaalala sa kanya nito ang tungkol sa kanyang kasalukuyang nakakahiya na sitwasyon. Agad siyang tumayo, ngunit sa gitna ng kanyang pagkabahala, walang ingat na nagmayabang ang dalaga tungkol sa isang lihim na misyon, sinusubukang takpan ang sitwasyon. Hindi niya alam na ang lalaking nasa harapan niya ay si Wen Chengyi, ang kanyang mapapangasawa. Labis na nalito si Wen Chengyi sa biglaang pagbabago ng pagkatao ng kanyang asawa. Hindi lamang hindi siya nito nakilala, kundi nagsalita rin siya ng kakaiba na may napakanatural na saloobin na parang hindi niya ito asawa. Matapos ang ilang sandali, kumain siya ng kumain sa handaang inihanda niya ng maingat para sa nobya. Ang handaang ito ay tinatawag na ihapunan ng nobya at lalo na para sa nobya. Gayunpaman, kumain si Cheng Mani ng walang pakialam na parang wala ng bukas. Hindi lang iyon, pagkatapos inumin ang nakababad na alak, si Cheng Mani ay nagulo, bumalik sa silid ng lango at naghanap sa lahat ng dako ng anino ni Wen Chengyi. Sa simula, nagplano si Wen Chengyi na iwasan siya upang maiwasan ang mga nakakahiyang sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahang hilahin siya ni Cheng Mani papunta sa kama at biglang idiin siya. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nagbubulungan siya na isa lamang siyang ordinaryong estudyante at hindi siya ang pinakamagaling na babaeng talento sa ilalim ng langit na labis na ikinalito ni Wen Chengyi. Inisip lamang niya na lasing ito at nagdaldal. Ngunit ang pinakanakakagulat ay nang si Cheng Mani, sa gitna ng kanyang pagkalasing, ay biglang itinulak ang kanyang paa at sinira ang kama ng bagong kasal na nagpabagsak sa kanyang asawa kasama ang mga sirang kahoy. Nang marinig ang malakas na ingay, mabilis na tumakbo ang mga tagapaglingkod upang tingnan. Ang tanawin sa harapan nila ay nagpatulala sa kanila, kaya't nagmadali silang umatras, na iniiwan ang pribadong espasyo para sa bagong kasal. Kinaumagahan, paggising ni Cheng Mani, tiningnan niya ang magulo na silid. Nagulat ang kanyang puso, at agad na naisip na may ginawa si Wen Chengyi na hindi tama sa kanya. Ang mga pasa na lumabas sa kanyang mga kamay at paa ay lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala. Biglang naupo ang dalaga, naguguluhan, hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Wen Chengyi. Nang makita siya, natulala si Cheng Mani na pagtanto na ang gwapong kusinero na nakilala niya kahapon ay ang kanyang asawa pala. Agad, itinuro niya ang kanyang daliri at sinaway si Wen Chengyi bilang isang mapanlinlang na lalaki. Hindi lamang nagkunwari bilang kusinero upang linlangin siya, kundi naglakas loob din siyang lagyan ng gamot ang pagkain upang pigilan siyang tumakas. Iginiit pa niya na may masamang intensyon ito, na plano siyang gawa ng masama. Sa harap ng walang basehan na galit ng kanyang asawa, si Wen Chengyi ay tanging makapagiling lamang ng ulo nang may pagkadismaya. Malamig siyang sumagot. Una, siya mismo ang nag-akala na siya ay isang kusinero. Hindi pinayagan siyang magpaliwanag. Pangalawa, kinain niya ang lahat ng alimango na nakababad sa alak at nalasing ng husto. Pangatlo, lahat ng baka sa silid na ito ay gawa niya. Pagkarinig nito, natigilan si Cheng Mani, hindi alam kung paano makikipagtalo. Nagpatuloy si Wen Chengyi sa mapang-uyam na sinabi, kung ayaw mong magpakasal, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ngayon, sila ay mag-asawa na itinalaga ng emperador. Hindi maaaring kanselahin ang kasal ng basta-basta. Si Cheng Mani ay walang masabi pa, nag-aalangan lamang na naglakad-lakad sa silid. Sinusubukang iwasan ang mga mata ni Wen Chengyi. Ikinuwento ni Dong Qing, ang kanyang tagapaglingkod, ang tungkol sa dating pagkatao ng orihinal na katawan bilang isang elegante at pino na babaeng nasa hustong gulang, katulad ng karakter ni Linda Yu sa nobela, ngunit mahina at laging may sakit. Sa mismong araw ng kasal, namatay siya, at noon ay hindi sinasadyang nag-crossover si Cheng Mani sa katawan na ito. Habang nag-iisip ng malalim, biglang napansin ni Cheng Mani ang isang magandang babae na nakatayo malapit sa lawa at tila matutumba. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya upang tulungan ang babae. Siya pala ang biyena ni Wen Chengyi. Pagkatapos, dumating ang oras para sa bagong kasal na magbigay
galang sa biyenan. Hindi pa rin nawawala ang kaba ni Cheng Mani nang dinala ni Wen Chengyi ang tray ng tsaa. Bigla itong natisod at natumba. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Cheng Mani. Ginamit ang kanyang paa upang saluhin ang tray ng tsaa na pumigil sa isang sakuna sa seremonya ng pagpapakilala. Kaagad na naging tensyonado ang buong silid dahil napansin ng lahat na naging mas mahirap ang atmosfera. Sa pagtatapos ng seremonya, sinubukan ni Cheng Mani na tumakas, naghahanap ng paraan upang makatakas sa pamilya Wen nang lumitaw si Jiao Bai, ang malapit na tagapaglingkod ni Wen Chengyi. May balak siyang ipaalam sa kanya ang tungkol sa isang lihim na sakit ng binata, ngunit bago pa man makapagpaliwanag si Jiao Bai, tiyak na. Pinatunayan niya na nakita na niya ang problema matagal na, hindi na kailangang makinig pa. Napailing na lang si Jiao Bai at umalis. Hindi nagtagal, isa pang pangyayari ang naganap. Si Lu Zongsheng, ang sugo ng korte, ay dumating sa pamilya Wen, nagdadala ng isang mahalagang kautusan mula sa emperador. Pagkalipas ng 3 buwan, darating ang delegasyon mula sa Wenshen upang bisitahin ang korte ng Yigan. At sa panahong iyon, kailangang iharap ni Wen Chengyi si Cheng Mani sa emperador. At dalhin din ang mga natatanging mag-aaral mula sa akademya upang makilahok sa kompetisyon sa literatura kasama ang delegasyon. Ang dangal ng Yigan Yu ay nakasalalay sa kanila at hindi sila maaaring matalo sa kompetisyong ito. Tungkol naman kay Cheng Mani, patuloy siyang naghahanap ng paraan upang makabalik sa tunay na mundo. Sa gitna ng pagkabahala, nagtago pa siya sa kabaong, iniisip na baka makabalik siya sa bahay. Ngunit lahat ng plano ay nabigo. Kinailangan pa siyang patulugin ng kanyang ama at ibalik sa pamilya ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, pumasok si Wen Chengyi at ipinakita sa kanya ang mga pahina ng sulat kamay ng orihinal na katawan. Tiningnan ni Cheng Mani ang mga ito na parang mga misteryosong simbolo, walang naiintindihan. Sa pagkadismaya, itinulak niya ang kanyang asawa sa isang tabi at naglakad-lakad sa bahay ng tulala. Hindi sinasadyang nakasalubong niya si Jiao Bai at may natuklasan siyang kawili-wili. Si Wen Chengyi ay isang kolektor ng maraming bihirang sinaunang kwadro. Agad na hinanap ni Cheng Mani ang sinaunang kwadro na nakita niya sa kanyang panaginip, ngunit hindi niya ito makita. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Wen Chengyi na nagpilit sa kanya na magpaliwanag na nagkaroon siya ng amnesia pagkatapos ng aksidente. Nang nag-alok siya ng isang kasunduan upang pirmahan, mabilis itong binasa ni Cheng Mani at nakita ang salitang idesisyon o single divorce na inakala niyang papeles ng diborsyo, kaya masaya siyang inilagay ang kanyang fingerprint. Matapos pumirma, nalaman niya na ito ay isang kasunduan upang panatilihin ang kanyang buhay. Wala nang ibang pagpipilian si Cheng Mani kundi sumang-ayon sa mga kondisyon ni Wen Chengyi. Hiniling niya na pumasok siya sa akademya upang mag-aral at suportahan ang kanyang mga plano. Bilang kapalit, tutulungan niya siyang gumanap ng isang mapagmahal na mag-asawa, itago ang katotohanan na siya ay walang pinag-aralan at hanapin ang sinaunang kwadro na hinahanap niya. Si Cheng Mani ay sumigaw sa kanyang puso sa pagkadismaya. Malinaw na kailangan niya ako, ngunit kumilos siya na parang ako ang nagmamakaawa sa kanya. Tunay na isang mapanlinang at kakaibang lalaki. Nang tingnan niya ang iginuhit ni Cheng Mani, naramdaman ni Wen Chengyi na halos sumabog ang kanyang ulo. Ang kakaiba at magulong mga guhit niya ay nagpataka sa kanya kung ito ba ay sining o isa lamang gulo. Gayunpaman, wala siyang oras upang magtaka ng matagal dahil pagkatapos noon ay hiniling ni Cheng Mani na maglakad-lakad sa bayan. Sa biyaheng ito, naranasan niya sa unang pagkakataon ang paggamit ng kanyang mukha bilang bayad na tinatawag ng iba na reputasyon. Saan man siya magpunta, iginagalang at pinapaboran siya ng lahat dahil siya ang asawa ni Wen Chengyi. Ang Yigan Yu ay kilala sa paniniwala nito sa pagpapahalaga sa panitikan at pagpapawalang halaga sa militar, at ang mga taong kabilang sa antas ng iskolar, tulad niya, ay laging binibigyan ng espesyal na pagpapahalaga. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Cheng Mani. Naiinis siya, iniisip na ang paghihiwalay sa panitikan at militar ay masyadong mahigpit at hindi kinakailangan. Sa isip niya, bawat isa ay may sariling halaga, maging ang pag-aaral ng panitikan o militar. Pareho silang may mahalagang papel kapag nasa panganib ang bansa. Magtuturo ba tayo ng moralidad sa kaaway lamang? Mamamatay tayo habang nagtuturo. Habang nag-iisip siya, lalo siyang naiinis sa ganitong paghihiwalay ng klase ng lipunan. Nagsimulang magdilim ang kalangitan, udyat ng nalalapit na ulan. Habang si Wen Chengyi ay bumibili ng payong, naakit si Cheng Mani sa isang kalapit na tindahan ng sinaunang pagpipinta. Gusto niya ang mga bagay na may sinaunang ugnayan, kaya hindi niya maiwasang pumasok. Habang abala sa pagtingin sa mga kwadro, bigla siyang naakit ng isang nakatayo malapit, si Du Yakin, ang pangalawang pinakamahusay na babaeng talento ng Yigan, at anak ni Du Zongsheng. Si Du Yakin, na may kaakit-akit ngunit wad ng ngiti, ay agad na tinawag si Kuya Wen ng may pagmamahal, na nagpainis kay Cheng Mani. Sinadya ni Du Yakin na lumikha ng maling akala na may malapit silang relasyon ni Wen Chengyi, at nagpanggap pa siyang natumba nang makita si Wen Chengyi na lumalapit. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali siya ng pinili. Hindi pinansin ni Wen Chengyi ang panlilinlang niya at agad siyang kumampi kay Cheng Mani. Malamig na pinapaalalahanan si Du Yakin na huwag gumawa ng maruruming laro. Matagal na niyang nakita ang tunay na kulay niya mula sa nakaraang kompetisyon ng babaeng talento. Noong gabing iyon, natakot si Cheng Mani na may gagawin si Wen Chengyi. Nag-isip siya ng lahat ng paraan upang maging maingat. Matapang niyang sinabi na hindi siya natatakot, ngunit palihim siyang nagtago ng isang maliit na kutsilyo na nagkunwaring pangbalat ng prutas. Nang makita niya si Wen Chengyi na papalapit sa kama, mabilis na sumugod si Cheng Mani, ngunit hindi sinasadyang natamaan siya ng kandelabro sa ulo. Walang magawa si Wen Chengyi kundi humiga sa divan upang patunayan na wala siyang gagawin. Hating gabi, bigla siyang tinawag na ate.
na nagpagulat kay Cheng Mani na inisip na mayroon siyang schizophrenia. Nagkaroon siya ng ideya na subukan siya ng gawa-gawa niyang tili detector. Nagtatanong habang inilalagay ang kanyang kamay sa dibdib nito upang maramdaman ang tibok ng puso. Ang resulta, mabilis na tumibok ang puso nito kaya wala siyang nalaman. Nang makita si Wen Chengyi na tila gumaganap bilang isang siyam na taong gulang na bata, napilitan siyang aliwin siya at nag-awit pa ng oyae para makatulog ito. Kinaumagahan, nang magising si Wen Chengyi, labis siyang nahiya. Hindi siya makapaniwala na ipinakita niya ang kanyang pagiging bata sa harap nito at nagmamadaling bumangon at umalis sa silid na parang tumatakas. Maaga sa umaga, nahuli sa paggising si Cheng Mani at napaalalahanan ni Dongqing na kailangan niyang pumunta sa akademya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, nagmamadaling pumunta sa akademya sakay ng kanyang sinaunang bersyon ng scooter o sa madaling salita, isang kariton. Nang makita niya ang isang karwahe sa unahan, hindi siya nag-atubiling tumalon upang sumabay. Gayunpaman, ang kanyang ginawa ay nagpalagay sa sakay ng karwahe na siya ay isang asasin na nagpapatigil sa karwahe ng biglaan at nagpatalsik kay Cheng Mani sa loob ng karwahe. Sa pagtingin sa damit ng nakasakay, nahulaan niyang ito ay isang mag-aaral ng akademya at agad niyang ibinunyag na siya ang asawa ni Guru Wen, ibig sabihin, ang asawa ng kanyang guro. Sa akademya, patuloy na sinamahan ni Cheng Mani ang lalaki na hindi sinasadyang lumikha ng isang alinggaungaw. Nang dumating si Wen Chengyi, ang mga babaeng mag-aaral ay nagbulungan. Lalo na si Duyaki na hindi pinalampas ang pagkakataon na maghasik ng paghihiwalay. Sinadya niyang magkunwaring malapit kay Wen Chengyi at iminungkahi na si Cheng Mani ay kasal na ngunit nakikipag-ugnayan pa rin sa ibang lalaki. Sinisi siya ng lahat na nag-iwan kay Cheng Mani na walang masabi. Sa kabutihang palad, laging ipinagtanggol siya ni Wen Chengyi na nagpapatakot sa lahat. Lumapit si Wen Chengyi kay Cheng Mani, hinila siya sa kanyang mga bisig at may pahiwatig na ikinuwento ang tungkol sa nakaraang gabi na magkasama silang nagtalakay ng filosofiya ng buhay, kaya't nahuli siyang gumising ngayon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Cheng Mani na ang lalaking sinakyan niya ay si ikalimang prinsip Feng Taiwu upang turuan si Duyakin at protektahan ang reputasyon nilang mag-asawa. Hindi nag-atubili si Cheng Mani na bumuo ng isang romantikong kwento ng pag-ibig sa pagitan niya at ni Wen Chengyi. Mahusay niyang ikinuwento ang kanilang matamis na relasyon na nagbigay ng paghanga at pagkamangha sa mga nakikinig. Maingat din siyang nagdagdag ng ilang salita tungkol sa Agrintia na tao na sinisiraan ang mga taong nagkukunwari na inosente at dali sa isalabas, ngunit puno ng masasamang intensyon sa loob at sumisira sa kaligayahan ng iba. Agad na tumango ang mga tao, tumatanggap ng bagong kaalaman, habang si Duyakin ay nanlalaki ang mata, iniisip na nababaliw na si Cheng Mani. Ang kapatid na babae ni Wen Chengyi, si Wen Chengyi, ay laging ipinagtatanggol ang kanyang hipag. Hindi hinahayaan ang masasamang tao na magkaroon ng pagkakataong maghasik ng paghihiwalay. Dahil interesado sa panunukso, nagpa siya si Cheng Mani na itulak pa ang mga bagay. Hinila niya si Wen Chengyi at bigla siyang hinalikan sa pisngi na nagpagulat sa lahat. Si Duyakin ay nakatayo lamang ng tulala, habang ang lahat ng pagdududa tungkol sa relasyon ni Cheng Mani sa ibang lalaki ay naglaho. Pansamantalang natapos ang kwentong ito, ngunit ang pinakamahusay na akademya sa ilalim ng langit na itinatag ng mga ninuno ng pamilya Wen ay mayroon pang maraming kawili-wiling bagay na naghihintay sa kanya. Sa daan-daang taon ng kasaysayan nito, nag-edukasyon ang akademya ng maraming talento para sa korte na naging pinakapinapahalagahang lugar sa ilalim ng langit. Dito, ang mga mag-aaral ay tinuturuan ng 7 sining, musika, chess, kaligrafiya, pagpipinta, ritual, musika, at aritmetika. Nakalulungkot, walang kurso sa edukasyong pisikal. Ito ay nagdulot ng pagkadismaya kay Cheng Mani dahil naniniwala siyang ang panitikan at militar ay parehong mahalaga. Habang inililibot ni Wen Chengyi ang kanyang asawa sa akademya, ipinakilala niya ang bawat detalye. Nang dumating sa klase sa pagpipinta, nalaman ni Cheng Mani mula kay Wen Chengyi na noong siyam na taong gulang si Wen Chengyi, nilason siya ng masamang tao. Bagaman nagamot, nag-iwan ito ng pangmatagalang epekto na tuwing lagnatin siya, bumabalik siya sa kaisipan ng isang bata. Nagkaroon siya ng lagnat kahapon dahil sinakop niya ito ng payong sa ulan habang siya mismo ang nabasa. Samantala, si Duyakin na nakatayo sa tabi ay puro puna lamang. Hindi maiwasang maantig si Cheng Mani sa kanyang narinig, ngunit pagkatapos noon ay tumayo si Duyakin. Nagsumbong kay guro na sinasadya siyang guluhin. Nagpinta pa siya ng Mandarin ducks playing in the water upang ipagyabang ang kanyang talento. Ayaw magpatalo, si Cheng Mani na interesado sa kalokohan ay naghalo ng mga tinta at nagwisik ng tubig upang lumikha ng isang kakaibang toxic flower pistil na kwadro. Hindi inaasahang nakipagtulungan din si Wen Chengyi sa kanya. May isang paru-paro pa ang lumipad at dumapo sa ulo ni Duyakin na nagpahiya sa kanya at nagpabalik sa kanyang upuan. Pala, matalino si Cheng Mani, naglagay siya ng pulot sa kwadro upang akitin ang mga paru-paro. Ang kalokohang ito ay nagpangiti sa kanya sa loob at naramdaman niya na lubos siyang nasiyahan. Pagkatapos ng klase, si Cheng Mani at ang ikalimang prinsipe na si Feng Taiwu ay natulog sa buong sesyon. Hindi inalintana ang mga aralin. Pagkagising, naglaro na naman siya ng pagpipinta ng pagong at pagbaril ng ibon gamit ang chess na nag-aalala kay Wen Chengyi. Nagpa siyang gumawa ng plano para sa kanyang asawa na mag-aral ng mabilisan sa loob ng 3 buwan. Ngunit sa pagkarinig pa lamang ng masikip na schedule ng pag-aaral, gusto nang tumakas ni Cheng Mani. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang pagkausyoso nang makita ang kwadro sa kamay ng kanyang asawa. Agad siyang tumalon sa mesa ng pag-aaral, ngunit sa buong sesyon ay naghahanap lamang siya ng mga dahilan upang lumiban sa klase. Kahit na matyaga si Wen Chengyi, alam din niya kung paano hawakan ang kanyang asawa at siya mismo ang humawak sa kamay nito upang turuan siyang magsulat. Hindi makatiis sa galit dahil
dahil pinipilit siyang mag-aral, nagpa siya si Cheng Manyi na ilibing ang kwadro habang naliligo ang kanyang asawa. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya. Sa pagmamadali upang tumakas, nadulas siya, natapakan ang isang sabon at nahulog ng diretso sa bato. Hindi na kailangan pang sabihin kung gaano nakakahiya ang eksena. Magkahiyang nagkatinginan silang dalawa habang namumula ang mukha niya at nautal. Si Wen Chengyi ay ngumiti lamang, ipinakita sa kanya ang kwadro na iginuhit niya kaninang umaga, na lalo siyang nagalit. Tunay siyang isang mapanlinlang at tuso na lalaki. Hindi na matiis ang panunukso nito, nagplano si Cheng Manyi na buksan ang bintana sa gabi upang si Wen Chengyi ay sipunin at magkalagnat. Ngunit sa huli ay naisip niya ang malaking kabaitan nito, kaya nagpasya siyang kalimutan ang ideyang iyon. Sa kasamaang palad, kinabukasan, sa isang marahang simoy lamang, si Wen Chengyi ay otomatikong nagkalagnat. Tunay na kalooban ng langit. Habang bumabalik siya sa kanyang siyam na taong gulang na sarili, agad na sinamantala ni Cheng Manyi ang pagkakataon. Inutusan niya itong magdala ng pagkain at inumin at kiskisin ang kanyang mga kamay at paa at hiningi pa na gamitin ito ang pinakamatatamis na salita upang purihin siya. Ang kahangahangang at nakakatuwang eksena na ito ni Cheng Manyi at ng batang bersyon ni Wen Chengyi ay nagparamdam sa kanya na ang buhay ay mas kawili-wili kaysa kailanman. Sa sandaling ito, si Wen Chengyi ay nasa estado ng isang siyam na taong gulang na bata. Hindi marami ang bokabularyo, ngunit sapat pa ring magagawang umaliw na nagpasaya kay Cheng Manyi ng husto. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang yayain itong tumakas sa klase. Na maglakad-lakad sa bayan at magsaya, ngunit hindi inaasahang hinila siya ni siyam na taong gulang na Wen Chengyi sa Cheng Mansion, isang lugar kung saan mayroong mga taong nagsasanay ng martial arts na nagulat sa kanya. Pala, dati ay gusto niyang mag-aral ng martial arts, ngunit laging pinapahalagahan ng kanyang ama ang pag-aaral at mga aklat, hindi siya pinapayagan. Naniniwala siyang ang pagsasanay sa martial arts ay hindi tamang landas at pinilit ang kanyang anak na lalaki na ikulong ang sarili sa mga pahina ng aklat. Si Cheng Manyi, na may likas na talino, ay humiling sa mga kapatid sa Cheng Mansion na magsagawa ng martial arts upang mapunan ang pagnanasa ng kanyang asawa na bumabalik sa pagkabata. Dahil sa pagkaantig sa kanyang sigasig, hindi lamang sila nagtanghal, kundi binigyan din siya ng isang mahalagang manual ng martial arts bilang pasasalamat. Hindi nagpahuli ang siyam na taong gulang na si Wen Chengyi, binilhan niya siya ng isang pares ng magkaparehong ibon ng pag-ibig, na bawat isa ay maihawak ng isa bilang tanda ng kanilang matibay na pag-ibig. Habang abala siya sa pagtingin sa mga kwadro sa isang kalapit na tindahan, naakit siya ng mga laruan sa gilid ng kalye, at nang bumalik si Cheng Manyi, nawawala na ang kanyang munting asawa. Sa kanyang paghahanap sa kanyang asawa, hindi sinasadyang nakita niya si ikalimang prinsipe Feng Taigu na tumatakas din sa klase. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang estranghero na tumatakbo ay hawak na damit ni Wen Chengyi. Nang walang pag-aalinlangan, agad niya itong hinabol at sa wakas ay nahuli ang lalaki. Pala, siya ay si Kixuan, ang kaibigan sa pagkabata ni Cheng Manyi. Kamakailan, nagkaroon ng maraming kaso ng pagkawala sa lungsod. At si Kixuan ay nag-imbestiga sa isang grupo ng mga tagapagbenta ng tao. Mukhang tinarget ng grupong ito si Wen Chengyi dahil sa kanyang kapansin-pansing hitsura. Sa kabilang banda, nagising si Wen Chengyi at mabilis na napagtanto ang kanyang mapanganib na sitwasyon. Sa kanyang matalas na pag-iisip, nagpanggap siyang umuubo ng dugo upang ilipat siya ng mga ito sa ibang lugar. Sa maingat na pagmamasid, napagtanto niyang siya ay ikinukulong sa Phoenix Kiln, isang lugar na kilala sa pagbebenta ng tao. Hindi sumuko, pinunit niya ang laylayan ng kanyang damit, ginamit ang kanyang dugo bilang tinta upang sumulat ng isang liham, humihingi ng tulong sa ibon ng pag-ibig upang dalhin ang balita kay Cheng Manyi. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga hangal na mag-aaral, bagaman nahihirapan, ay nakilala pa rin ang ilang salita at mabilis na nagulat ng balita. Samantala, sa labas, si Cheng Manyi ay nakipagtulungan sa ikalimang prinsipe at iba pa. Nagpanggap ang ikalimang prinsipe bilang isang mayamang mga ngalakal, gumastos ng malaking pera upang makilahok sa auction na inorganisa ng mga tagapagbenta ng tao. Bago magsimula, si Wen Chengyi ay kumanta ng isang opera na puno ng pahiwatig, na nagpapahiwatig kay Manyi na magdulot ng kaguluhan upang iligtas siya. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang asawa at agad na nag-alok ng napakataas na presyo para sa mga produkto. Nagbigay ng pera sa dalawang pinuno ng grupo ng mga tagapagbenta ng tao. Gaya ng inaasahan, agad na nag-away at nagkagulo ang dalawang pinuno. Sa gitna ng kaguluhan, pinalaya ng grupo ni Wen Chengyi at Cheng Manyi ang lahat ng mga bihag. Ang mga nailigtas ay walang tigil na nagpapasalamat sa kanyang kabaitan, nag-uunahan sa pagbibigay sa kanya ng maraming regalo. Si Wen Chengyi naman ay tanging walang magawa lamang na tumanggap ng isang placard sa halip ng kanyang asawa. Pagbalik sa bahay, hindi niya inaasahang makita si Du Zongsheng, ang ama ni Du Yakin, na naghahanap ng gulo sa pamilya Wen. Sinamantala ni Cheng Manyi ang pagkakataon na tuksuhin ang matanda, gumamit ng isang dahon upang kalikutin siya, na nagpapataranta sa kanya at hindi na nangahas pang gumawa ng anuman. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung bakit patuloy na inaasinta ng pamilya Du ang pamilya Wen, isang pamilya na nanatiling neutral at walang kinakaaway. Hindi naman opisyal si Wen Chengyi, ngunit paulit-ulit na ginugulo sila ng mga tao. Pagdating sa silid, nakita ni Wen Chengyi ang kanyang asawa na nakaluhod sa sahig, may planggana sa ulo, at patuloy na humihingi ng tawad sa pagdudulot ng gulo. Hindi niya napigilan ang tumawa. Subalit nagpa siyang hindi sisihin si Cheng Manyi sa panig ng pamilya Du dahil alam niyang mahusay siya sa martial arts. Sinadya ng mag-ama ng pamilya Du na gumawa ng gulo, umaasang patunayan na hindi siya karapat-dapat sa titulong pinakamahusay na babaeng may talento. Nais nilang pilitin ang pamilya Wen na magkasala ng pagtataksil, at sa gayoy makontrol ang nangungunang akademya sa buong mundo. Kinabukasan, muling nagpakita si Du Zongsheng sa akademya, nagbigay ng hamon,
pinilit si Cheng Manyi na tumugtog ng zither sa harap ng lahat. Kasabay nito, ang kanyang anak na si Du Yeqin ay palihim na nagpadala ng mga tao upang bitag siya sa pagsusulat. Subalit salamat kay Wen Shenwei, ang kanyang hipag na laging kumakampi sa kanyang bayaw. Nabigo ang kanilang plano. Lumalabas, isiniwalat na sa kanya ng kanyang kuya ang tungkol sa balangkas na ito. Pero dahil alam ni Cheng Manyi na mahusay siya sa martial arts, hindi na nagalit ang pamilya ni Du. Sadya talagang naghahanap ng gulo ang mag-amang Du para patunayang hindi karapat-dapat si Cheng Manyi sa titulong numero 1 talentong babae. Gusto nilang pilitin ang pamilya ni Wen na gumawa ng krimen laban sa hari at kontrolin ang numero 1 akademya sa buong mundo. Kinabukasan, muling dumating si Du Zongsheng sa akademya at nagbigay ng hamon. Pinilit si Cheng Manyi na tumugtog ng zither sa harap ng lahat habang ang anak niyang babae na si Du Yeqin ay palihim na nag-utos sa mga tao na bitagin si Cheng Manyi sa pagsulat ng kaligrapya. Ngunit dahil kay Wen Shenwei, ang hipag na laging kumakampi sa kanyang bayaw, nabigo ang plano nila. Lumalabas na inihayag na sa kanya ng kanyang kuya ang tungkol sa balangkas na ito. Para iligtas si Cheng Manyi mula sa bitag, nang malaman niyang kailangan niyang matutong tumugtog ng zither ng madalian upang harapin ang pamilya ni Du, si Cheng Manyi ay nataranta at umiyak. Ngunit nangyakapin siya ni Wen Shendi at tinuruan ng bawat nota. Nakaramdam siya ng tamis at kaginhawaan. Ang pag-aaral ng zither sa ganitong paraan ay walang kasing sarap. Sa labas, si Wen Futuoyuan ay nagpunta upang makipagkita kay Cheng Manyi. Ngunit agad siyang hinila ni Wen Shenwei upang subaybayan ang galaw ni Du Yeqin. Samantala, nagtatago rin si Cheng Manyi sa isang sulok na may dalang tirador, handang biruin ang kasuklam-suklam na si matandang Du Zongsheng. Hindi niya inaasahan na habang naghihintay ng pagkakataon, hindi niya sinasadyang nakita si Lima Gili Prince Feng Xiu at nagtulungan silang dalawa upang patumbahin ang matandang lalaki. Tinalian siya ni Du Zongsheng, isinakay sa kabayo at dinala sa isang liblib na lugar at itinapon. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, halata ang tuwa ni Cheng Manyi. Masarap siyang kumain ng hapunan, nakaramdam ng kapayapaan na tila nabawasan ng malaking pasanin. Sa gabi, nanaginip pa siyang buntis siya, na naging dahilan upang ang mag-asawa ay hindi mapigilang umubo ng mahina, namumula ang mga mukha. Kinabukasan ang araw ng paligsahan sa zither, at si Cheng Manyi ay lalong nag-aalala dahil wala siyang anumang kasanayan sa instrumento. Pataktikang iminungkahi ni Wen Shendi na magpanggap lamang siyang tumugtog ng ilang nota at pagkatapos ay gamitan ng lakas upang maputol ang string ng zither at tapos na. Akala niya madali ang lahat. Sino ang mag-aakala na naisip na iyon ni Du Zongsheng? Nagdala siya ng iba't ibang uri ng zither. At inimbitahan din niya ang isang doktor na naka-standby kung sakaling may masaktan. Ngunit may plano na si Wen Shendi. Pinahintulutan niya ang kanyang kapatid na si Wen Shenwei na magtago sa ilalim ng entablado at tumugtog ng zither para kay Cheng Manyi. Ang trabaho niya lang ay umupo at magpanggap habang ang matamis na tunog ay ayusin ni Shenwei. Sa pagtatapos ng paligsahan, salamat sa katalinuhan ni Wen Shendi at sa koordinasyon ng kanyang kapatid, nanalo si Cheng Manyi sa isang kamanghamanghang paraan. Upang ipagdiwang, ang mag-asawa ay umupo sa patio, umiinom ng alak at nag-uusap buong gabi. Niyakap nila ang isa't isa at nakatulog, at pagkatapos ay kinaumagahan, nakita sila ni Ginang Wen at ng mga katulong, isang hindi maipaliwanag na tanawin sa liwanag ng araw. Ang dalawa ay pinarusahan ng kanilang ama na lumuhod sa ancestral hall dahil sa krimen na masyadong halata ang kanilang pagmamahalan. Si Cheng Manyi ay nagrereklamo, samantalang si Wen Shendi ay hindi naman masyadong nababagabag. Nararamdaman niya na ang bawat araw na kasama niya ay isang kakaibang karanasan sa buhay niya. May mga bagay na nakakasawa, ngunit mayroon ding nakakatawa at nakakatuwa. Dahil sa pagkakapahuhod, ang kalusugan ni Wen Shendi na mahina na ay lalong humina. Nakita ito ni Ginang Wen, kaya naman sinermonan niya ang kanyang asawa at labis siyang naawa sa kanyang anak. Sa nalalapit na kaarawan ng kanyang asawa, mabilis na hinila ni Cheng Manyi si Wen Shendi sa tindahan ng tela at pinasuot siya ng damit para tingnan niya na para bang nagpapakita sa isang catwalk. Ang unang tutol si Wen Shendi, ngunit naisip ang regalo sa kaarawan na ipinangako niya. Sumuko siya. Dagdag pa, ang sinturon niya ay nasa kamay niya, kaya hindi madaling tumakas. Hindi pa nakukuha ni Wen Shendi ang kanyang regalo. Dumating na si Lima Gidi Prince Feng Xiu, suot ang eksaktong damit na pinili ni Cheng Manyi para sa kanyang asawa. Lumalabas na hindi sinasadyang nakita lang ng Lima Gidi Prince ang mag-asawa na naglalakad at nagustuhan ang damit, kaya bumili siya ng magkatulad. Tiningnan ni Wen Shendi ang Lima Gidi Prince na nakasuot ng damit na bigay ng kanyang asawa, at nagtaka ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na libro na parang may sakit. Hindi matiis ni Wen Shendi ang tanawin na malapit ang kanyang asawa sa iba, kaya agad siyang nagalit at hiniling kay Feng Xiu na magpalit agad ng damit. Ngunit isang kindat lang ni Cheng Manyi ang ginawa niya at lumambot na ang puso niya. Agad na nawala ang kanyang galit. Ngunit nang marinig niya mula kay Doobay na naglalakad sa kalsada si Cheng Manyi kasama ang Lima Gili Prince, nagtatawanan at nagkukwentuhan ng masaya, hindi maiwasan ni Wen Shendi na maramdaman na lahat ng nasa paligid niya ay kulay berde. Lumitaw ang selos. Nagmamadali siyang nagpalit ng kaswal na damit at palihim na sumunod. Nagtataka si Doobay kung bakit suot ng Lima Gili Prince ang damit na regalo ng Yaong Madam sa Yaong Master, at nagbiro si Wen Shendi na hindi niya gusto ang damit, kaya ipinagbili na lang ng kanyang asawa sa prinsipe. Pagkatapos niyang magsalita, tinamaan agad siya ng tanong ni Doobay, bakit hindi ginamit ng Yaong Madam ang pera ng Yaong Master, sa halip ay pumili ng damit para sa iba. Biglang nakaramdam ng sakit sa dibdib si Wen Shendi. Hindi pa tapos, nang makita niya si Cheng Manyi at ang Lima Gili Prince na pumasok sa isang liblib at tahimik na eskinita, muntik nang himatayin si Wen Shendi sa lugar. Sinubukan niyang sumunod at nakita niya ang dalawa na pumasok sa isang karwahe. Malakas na umuuga ang karwahe. Puno ng
ng pagdududa ang kanyang puso, nagpa siyang lumapit. Lumabas na si Cheng Manyi ay tumatalon-talon upang subukan ang tibay ng karwahe. Lumalabas na siya at si Feng Siwu ay nagpaplano na magtulungan upang magbukas ng isang serbisyo ng taxi sa pamamagitan ng paggamit ng mga bakanting karwahe upang maghatid ng mga pasahero. Si Manyi ang namamahala sa pagre-recruit ng mga empleyado at si Feng Siwu ang namamahala sa promosyon. Mabilis na nagbukas ang serbisyong ito. Ngunit umaga pa lang bukas na, hapon na bangkarote na dahil walang customer. Labis na nang hinayang si Manyi, nagtaka kung bakit niya hinikayat ang 5 Gigi Prince na magsimula ng negosyo, gayong isa siyang prinsipe na may trono na dapat manahin. Sa huli, siya ang kailangang magsikap, hindi siya, upang ipromote ang AC Pro na marangyang serbisyo ng karwahe. Nagpa siya si Cheng Manyi na itaas ang antas ng marketing campaign sa pamamagitan ng pagmamaneho ng karwahe patungo sa akademya upang sunduin si Wen Shendi. Hindi siya nag-aatubili na tumayo sa gitna ng kalye at magpukpok ng gong, umalingaw-ngaw, umaakit ng mga tao at nag-organisa ng raffle na may gantimpalang makasakay sa iisang karwahe kasama ang sikat na Guru Wen. Nagkumpulan ang mga babae, sabik na nagparehistro upang mangolekta ng mga puntos. Kahit labis na nahihiya si Wen Shendi, ginawa pa rin siyang live advertisement ng kanyang asawa sa gitna ng maraming estranghero. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na masiglang nag-aalo, wala siyang magawa kundi umupo, nag-iisip, tunay na ginawa akong tuol para kumita ng pera sa pagkakataong ito. Matapos hatiin ang kita kay Feng Siwu, hindi nakalimutan ni Cheng Manyi ang mahalagang tungkulin ng araw, ang mag-organisa ng sorpresang kaarawan para kay Wen Shendi. Pagdating sa bahay, pinalamusya niya at inihanda ang isang maliit na salu-salo para sa kanyang asawa. Si Wen Shendi, na nagtatampo pa, ay nakalimutan ang lahat ng kanyang problema nang makita niya ang simple, ngunit cozy na salu-salo. Mas lalo siyang nagulat nang malaman niya ang katotohanan. Hindi damit na pinili niya para sa 5 Gigi Prince ang isinusuot nito, kundi nagkataon lang na pareho sila ng damit na nag-udyok sa kanyang magdesisyon na kumita ng pera upang makabawi sa pag-organisa ng kaarawan niya. Ito ang unang beses sa buhay ni Wen Shendi na nagdiwang siya ng kaarawan sa ganitong paraan, at ito rin ang unang beses na nakatikim siya ng barbecued skewers, isang bagong karanasan na lubos niyang ikinasya. Habang masaya sila, biglang may nakaw na pumasok. Bagaman labis na nag-alala si Cheng Manyi, kakaibang kalmado si Wen Shendi, nakaupo at umiinom ng tsaa na tila walang nangyari. Lumalabas na sanay na ang pamilya Wen na dalawin ng masasamang tao. Ang layunin ay walang iba kundi ang selyo ng akademya. Ang utak sa likod nito ay walang iba kundi si Du Zongsheng na laging naglalayong kontrolin ang akademya. Kasabay nito, iminungkahi ni Du Yeqin na gamitin ng kanyang ama ang nalalapit na Kikiao Festival upang kumilos. Sa Kikiao Festival, si Wen Shendi ay masigasig na ipinakilala kay Cheng Manyi ang lahat ng uri ng kaugalian at tradisyonal na laro ng festival. Mayroon ding napakalaking Kikiao cake na inihanda para lamang sa kanya. Siyempre, hindi pinalampas ni Cheng Manyi, isang taong mahilig sa pera, ang pagkakataong manalangin para sa kayamanan. Nang gabing iyon, lumahok pa siya sa Kikiao Clothing Competition upang talunin si Du Yeqin na gumawa ng isang evening gown na sobrang kislap na nakakasilaw sa buong pagtitipon. Si Wen Shendi ay nakatayo sa malayo, nakangiting masaya sa kanyang asawa. Ramdam niya na sulit ang paghingi ng pahintulot na mag-organisa ng festival na ito. Nang makita ni Cheng Manyi ang pagkakataon na kumita ng pera, tumakbo siya upang hanapin si Feng Siwu upang magplano. Gayunpaman, nang makita niya ito, nalaman niyang araw pala ng kamatayan ng ina ng 5 Gigi Prince ngayon, kaya medyo malungkot ito. Ginugol niya ang oras sa pag-aliw kay Feng Siwu bago bumalik kay Wen Shendi, nag-aalala na matagal na itong naghihintay. Ngunit sa kabutihang palad, matyagang naghihintay pa rin si Wen Shendi para sa kanya. Nagpatuloy silang dalawa sa pakikilahok sa mga aktibidad ng festival, mula sa panonood ng mga palabas hanggang sa paglalaro ng mga katutubong laro. Ang ilang laro ay nagpawis ng husto kay Wen Shendi dahil hindi niya inaasahan na magiging interesado ang kanyang asawa sa mga kakaibang hamon na iyon. Hindi lang ang mag-asawang sina Feng Siwu at Du Yeqin, sina Wen Shenwei at Tuo Yuan ay nagpunta rin sa eleganteng music venue upang sumali sa larong hulaan ang minamahal sa pamamagitan ng anino. Bagaman sinadya ni Cheng Manyi na baguhin ang kasuotan at anyo ni Du Yeqin upang maging nakakalito, dahil sa katalinuhan at talas ng isip ni Wen Shendi, agad niyang nakilala ang kanyang asawa. Sa pagtingin sa kanyang hitsura, hindi niya maiwasang maging mapagmataas tungkol sa espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Hindi nagtagal pagkatapos nito, isang malaking kaganapan ang naganap ng si Du Zongsheng ay tumanggap ng utos ng hari upang mag-organisa ng isang poetry competition upang piliin ang numero 1 talentong babae sa buong mundo. Nanguna si Cheng Manyi sa pakikilahok, handang harapin ang mga kalaban, kasama na si Du Yeqin. Ang kompetisyon ay isinagawa sa anyo ng pagpapalutang ng tasa sa agos ng tubig. Kapag huminto ang tasa sa harap ng isang tao, kailangan nilang gumawa ng tula ng kusa. Kung hindi nila magawa, kailangan nilang uminom ng 3 tasa ng alak. Opisyal na nagsimula ang poetry battle, at tahimik na nanalangin si Cheng Manyi na huwag sanang huminto ang tasa sa harap niya. Walang tigil siyang humihip ng hangin, sinusubukang kontrolin ang agos upang ang tasa ay pumunta kay Du Yeqin. Ewan ba, ngunit ang tasa ay talagang huminto sa harap ng green tea na iyon. Naubusan na ng tula si Du Yeqin, kaya kinailangan niyang magdusa at uminom ng sunod-sunod. Samantala, kalmadong nakaupo si Manyi at masarap na kumain nang walang anumang pagsisikap. Nakita ni Du Zongsheng ang eksena sa harap niya.
at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, ipinahayag niya ang pagtatapos ng poetry battle. Tuwang-tuwa si Manyi, iniisip na siya talaga ang pinili ng langit upang manalo ng hindi nagsisikap. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ang totoo, lahat ay gawa-gawa lang ni Wen Shendi at Feng Xiu. Palihim na nagdikit ang dalawa ng magnet sa ilalim ng tasa at sa ilalim ng upuan, kaya't ang tasa ay patuloy na nahila patungo kay Du Yeqing. Kahit galit si Du Zongsheng, hindi siya sumuko at patuloy na humiling sa lahat na magsalitan sa paggawa ng tula. Sa puntong ito, kung hindi lilitaw si Manyi, para na rin niyang inamin na siya ay isang takot. Kaya't tinanggap niya ang hamon, kahit medyo nanginginig pa rin ang kanyang loob. Ngunit pagkatapos ay isang kislap ng liwanag ang pumasok. Naalala ni Manyi ang kanyang golden skill mula sa modernong panahon, ang pagkopya ng mga tula mula sa dinastyang Tang, dinastyang Song, at Yue Fu mula sa dinastyang Yuan. Agresibong nagsimula siyang bumigkas ng mga klasikong tula. Habang nagbabasa, lalo siyang naging masigla at bumilis ang kanyang pagsasalita, na nagpahanga sa mag-amang Du Zongsheng at nagpatawa sa kanila. Sinamantala pa ni Manyi ang pagkakataon na magdagdag ng ilang dog food sa pamamagitan ng pagbigkas ng ilang romantikong love poem na nagpahanga sa lahat sa matamis na pag-ibigan ng mag-asawang Wen Shendi at siya. Hindi pa humihinto roon, nagpatuloy sa paghamon si matandang Du Zongsheng na humiling kay Manyi na magsulat ng tula sa isang espesyal na estilo na may tatak ni Guru Wen. Mabilis na kinuha ni Manyi ang kamay ni Wen Shendi at sumulat sila ng may pagmamahalan sa harap ni Du Yeqing na nagpagalit dito ng husto aya't halos mabasag ang abaniko sa kanyang kamay at nagulo ang kanyang mukha. Samantala, masayang sumulat si Manyi ng mga tula na puno ng mga pahiwatig na kulay berde. Mahusay na sumasagot sa matandang uwak na iyon. Sa wakas, natapos ang poetry battle sa hiyawan ng mga tao. Hindi maiwasang mamangha si Wen Shendi sa pagpapakita ng talento ng kanyang asawa. Gayunpaman, nagtaka pa rin siya kung siya ay napakatalino at matalino, bakit hindi siya marunong sumulat. Hindi pa natatapos ang kanyang pag-iisip, natuklasan niya na may ilang tao ang palihim na sumusunod sa kanila. Agad na umalis ang dalawa at ipinagbigay alam kay Tuoyuan. Kahit mabilis silang nakatakas sa itaas, sayang at naabutan pa rin sila ng mga ito. Hindi na tinag, mabilis na ginamit ni Manyi ang isang malapit na silk sash para hilahin ang kanyang asawa pababa at tumakas sa isang sedan chair. Nang buksan nila ang kurtina, agad na lumabas si Tuoyuan at sinakal ang pinuno ng mga magnanakaw. Matapos maayos ang lahat, nagpalit ng damit ang tatlo at pinilit ang pinuno na dalhin sila sa kanyang nag-upa. Maingat na pinag-aralan ni Wen Shendi at pinaghihinalaan na ang utak sa likod nito ay walang iba kundi si Du Zongsheng na nagbalak ng maraming beses upang makuha ang selyo ng akademya. Tila handa siyang ilantad ang huwad na pagkakakilanlan ni Manyi bilang isang talentong babae upang sirain ang danga ng pamilya Wen. Kung hindi niya ito magawa, hindi siya mag-aatubiling gumamit ng puwersa upang nakawin ito. Ngunit alam ni Wen Shendi na si Du Zongsheng ay isa lamang puppet. Nagtatrabaho siya para sa mas malaking puwersa at kung magtagumpay siya, tiyak na susubukan niyang agawin ang kredito mula sa nasa likod niya. Naalala bigla ni Tuoyuan na nakita niya ang Crown Prince sa gitna ng maraming tao. Ginawa nitong mas malinaw ang lahat. Ang taong talagang nagdidirekta ng lahat ay ang Crown Prince. Kahit nabigo ang kanilang pagsalakay, batay sa materyal ng damit at mga pahiwatig na nakolekta, kinumpirma ni Wen Shendi na ang kanilang kalaban ay mula sa Eastern Palace. Nagpa siya ang magkaibigan na gamitin ang sarili niyang patalim laban sa kanya at nagplano silang hulihin ang tao habang gumagawa ng krimen. Matapos ang mga tensyon, nagpa siya si Manyi na magsagawa ng isang malaking laro at nag-organisa ng larong dice shaking. Magsasabi ng totoo o hamon kay Wen Shendi. Nais niyang magdagdag ng kaunting kasabikan, kaya nagmungkahi siya na ang matalo ay kailangang maghubad o kung hindi maglakas loob, kailangang tumakbo sa labas ng bakuran at sumigaw ng malakas, "Ako ay isang halimaw." Ayon sa batas ng romantic drama, syempre si Wen Shendi ang natalo. Ayaw niyang maghubad sa harap ng maraming tao, kaya tumakbo siya sa bakuran at sumigaw ng malakas, "Ako ay isang halimaw." At syempre, bilang isang mapaglarong kapalaran, lumitaw si Ginang Wen sa tamang oras at nasaksihan ang buong eksena. Bilang resulta, ang mag-asawa ay pinarusahan muli na lumuhod sa Ancestral Hall. Sanay na si Wen Shendi na maparusahan na lumuhod, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maatim na hayaang magdusa ang kanyang asawa. Dahan-dahan siyang naglagay ng Amerikana sa ulo nito at hinayaan siyang sumandal sa kanyang hita upang makatulog ng mahimbing. Kinabukasan, namanhid ang mga binti ni Wen Shendi kaya't hindi niya ito may angat. Sa huli, upang mapanatili ang kanyang dangal, nagpakarga siya sa kanyang asawa pauwi kaysa binuhat siya na parang prinsesa. Sa akademya, hindi sinasadyang nakita ng mag-asawa ang isang grupo ng mga tao na palihim na naglalaro ng Kyuju, isang sinaunang esport. Biglang nasabik si Manyi, sinabi sa kanyang asawa ang tungkol sa modernong football na nagpaingay sa kanyang tiyan dahil sa pagkasabik sa barbecued skewers at beef. Walang magawa si Wen Shendi kundi sundin ang kanyang asawa, kaya't umalis siya upang bumili ng pagkain para sa kanya. Samantala, nauna si Manyi sa akademya at natuklasan na si Tuoyuan ay hinahamak ng ibang mga mag-aaral na pinamumunuan ni Du Yeqing dahil lamang sa pag-aaral niya ng martial arts. Nagalit si Manyi at pinagtanggol si Tuoyuan. Nagpahayag na bawat isa ay may sariling halaga at ang pag-aaral ng literatura o martial arts ay dapat tratuhin ng pantay-pantay. Ang number 1 academy in the world ay hindi karapat-dapat sa pangalan nito kung nagkakaroon ito ng diskriminasyon dahil lamang sa reputasyon. Sa gitna ng tensyon, biglang dumating si Wen Shendi, may dalang bag ng pagkain at may maringal na tindi. Sumang-ayon siya sa pananaw ni Cheng Manyi tungkol sa pagkakapantay-pantay sa pagitan ng literature at martial arts at inihayag ang tungkol sa unang Kyuju competition na inihanda niyang idaos. Ang layunin ay hindi lamang upang itaas ang diwa ng palakasan, kundi
isa ring dahilan upang ilabas ang Crown Prince. Nang marinig ito, agad na pumayag ang Crown Prince na lumahok at nagpahayag pa ng interes na maging guest ball tosser. Si Cheng Mani ay masaya dahil ang plano ay nangyayari ayon sa inaasahan. Ngunit sabay-sabay ay tumanggap din siya ng hamon mula kay Du Yeqin. Nagpustahan ang dalawa, kung matalo si Mani, kailangan niyang umalis sa akademya, at kung matalo si Du Yeqin, kailangan niyang humingi ng tawad kay Tuoyuan. Naging mas matindi ang sitwasyon nang hindi inaasahang pinili ni Du Yeqin si Wen Shendi sa kanyang koponan na nagpagalit kay Mani ng sobra. Upang maiwasan na lumala ang sitwasyon, nagpasya siyang simulan ang tactical training para sa kanyang koponan. Ipinaliwanag sa mga miyembro ang tungkol sa mga posisyon tulad ng goalkeeper, forward, at defender. Gayunpaman, tila naiintindihan ng lahat ang bawat salita, ngunit kapag pinagsama-sama, walang nakakaintindi. Tanging ang pagtingala sa langit at kawalang magawa na lang ang magagawa ni Mani sa harap ng kamusmusan ng kanyang koponan. Walang ibang paraan, kaya kailangan niyang humingi ng tulong kay Lima Gigi Prince Feng Xiu upang ihanda ang mga kagamitan sa pagsasanay at maging ang pagdidisenyo ng uniforme ng koponan. Hindi pinalampas ni Mani ang pagkakataong kumita ng pera. Agad siyang nag-organisa ng mga kasabay na commercial activities, bidding para sa mga karapatang magpangalan, kompetisyon para sa pag-upa ng mga advertising slot, pagbebenta ng pagkain at inumin. Gumawa pa siya ng isang maliit na betting system upang kumita mula sa kasabikan ng mga tagahanga. Dahil sa maingat na paghahanda, pumasok ang koponan ni Mani sa court na nakasuot ng pulang uniforme na may napakalaking sigla at pagkakaisa. Pumila pa sila at nag-high five bago magsimula ang laro na lalong nagpasigla sa kapaligiran. Nang naglaro na, ang koponan ni Mani ay mabilis na nanguna, nakakuha ng mas maraming puntos kaysa sa koponan ni Du Yeqin. Ngunit hindi lang iyon, patuloy na sinubukan ni Du Yeqin na lapitan at maging malapit kay Wen Shendi na nagpagalit kay Mani ng maraming beses. Sa halftime, sinadya pa nitong magtapo ng tsaa sa kanyang kamay upang magkaroon ng pagkakataong mahawakan si Wen Shendi. Hindi na nakatiis si Mani nang makita ang eksenang ito at nakipagtalo siya sa kanyang asawa. Sa susunod na plano, nagpasya si Mani na magpanggap na malungkot at wala ng fighting spirit para mas madali siyang kumilos. Alam niya na malapit nang mahulog ang selyo ng akademya sa kamay ng masasamang tao at kikilos ang Crown Prince sa tamang oras na ito. Kapag dumating ang pagkakataon, magpapanggap siyang nasugatan upang umalis sa court. Pagkatapos ay makikipagtulungan siya kay Feng Xiu upang habulin ang Crown Prince. Sa katunayan, nang sinimulan ng Crown Prince na halughugin ang silid-aklatan upang hanapin ang selyo, dumating sina Mani at Feng Xiu sa tamang oras. Kaso lang, ang Crown Prince ay may sakit ng tiyan at walang mahanap na papel sa banyo, kaya gumamit siya ng libro. Hindi kinaya ni Mani ang masamang amoy, kaya dali-dali siyang tumakas pabalik sa court. Naiwan si Feng Xiu upang asikasuhin ang nakakailang na sitwasyon. Sa daan pabalik, hindi sinasadyang itinulak si Mani ng isang magnanakaw pababa sa isang inabandonang balon na nagresulta sa pagkaspray ng kanyang paa. Sa kabutihang palad, napanaigan ni Tuoyuan ang responsibilidad at inakay ang koponan ni Mani sa tagumpay. Nang hindi bumalik ang kanyang asawa, nabalisa si Wen Shendi kaya nagmamadaling naghanap at natagpuan siya sa balon. Labis siyang nag-alala para sa kanya kaya nawalan siya ng kontrol at tumalon din sa balon. Kaya pareho silang natrap sa balon. Habang nagpupumilit silang humanap ng labasan, natuklasan nila ang isang walang laman na espasyo sa likod ng pader. Sa isang malakas na suntok mula kay Mani, ang malakas na babae, nabasag ang pader na nagpapakita ng isang malaking, lihim na lagusan. Naglakad sila ng matagal, ngunit hindi pa rin makita ang labasan, kaya nagpasya silang magpalipas ng gabi. Hindi nila alam kung paano sila nakatulog, ngunit pagdating ng umaga, magkadikit na silang dalawa. Naramdaman ni Wen Shendi ang damdamin, dahan-dahang hinalikan ang noo ng kanyang asawa, ngunit nahuli sila ng buong pamilya nang sila ay bumalik. Pagbalik, hindi sinasadyang natuklasan ni Mani na ang kanyang hipag na si Wen Shenwei ay may pambihirang talento sa pagpipinta at lubos na mahilig sa comics. Gayunpaman, dahil pinipilit siya ng kanyang ama na sumunod sa landas ng isang babae, hindi naglakas loob ang bata na ituloy ang kanyang hilig. Agad na hinikayat ni Mani ang kanyang hipag, pinasigla siyang ituloy ang kanyang pangarap. Ginamit pa niya ang mga karanasan mula sa mga romantic drama na napanood niya upang ilarawan ang pakiramdam ng pag-ibig na tumutulong kay Wen Shenwei na mas maunawaan ang mundo ng damdamin. Minsan, habang naglalakad sa kalye, si Wen Shenwei ay tinukso ng isang bastos. Sa kabutihang palad, dumating si Tuoyuan sa tamang oras at nagpakita ng isang matinding pagganap ng isang bayani na nagliligtas sa isang beauty. Sa sandaling iyon, bumisita din si Feng Xiu sa pamilya Wen na nagpadama kay Mani ng pagkabagot at nais niyang lumabas. Agad na naisip ng Lima Gigi Prince ang isang plano. Itinago siya sa isang malaking kahon at binuhat palabas. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ni Wen Shendi ang balangkas. Inangat niya ang takip ng kahon at binuhat ang kanyang asawa pauwi, habang ikinulong ang Lima Gigi Prince sa labas ng tarangkahan upang suyuin ang kanyang asawa. Nang gabing iyon, espesyal na hiniling ni Wen Shendi kay Duobay na maghanda ng isang napakagandang shadow puppet show para panoorin niya. Upang pasalamatan si Wen Shendi para sa kahangahangang shadow puppet show, nagpasya si Cheng Mani na kumuha ng puppet at magtanghal ng isang sikat na romantikong dula, ang Liang Shanbo at Zhu Yingtai, para sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi niya matagalan ang trahedya ng pagtatapos ng dulang ito. Kaya, sa tulong ni Wen Shendi, binago ng dalawa ang script at ginawang happy ending ang malungkot na pagtatapos. Nagbigay ng higit na kagalakan at pag-ibig. Nagtapos ang palabas sa pagtawa ng dalawa. Ngunit nandoon pa rin ang seryosong bagay, ang planong ilantad ang Mystery Man. Upang ilabas ang Mystery Man sa liwanag, nag-isip sina Wen Shendi, Cheng Mani at ang iba pa ng isang kakaibang plano. Hayaan si Wen Shenwei, kasama ang kanyang pambihirang talento sa pagpipinta, na lumikha ng isang serye ng comics na umiikot sa isang misteryosong shadow character na hindi makatiis sa pag-ibig sa pagitan ng mga mag-asawa at gagawin ang lahat upang paghiwalayin sila. Ang comic book ay idinisenyo upang maging kaakit-akit na may maraming mahiwaga at dramatikong detalye. Hindi
hindi lamang nagdudulot ng kuryosidad sa mga mambabasa, kundi pati na rin ang pahiwatig sa totoong villain. Hindi nila hayagang inihayag ang pagkakakilanlan ng karakter na ito. Sa halip ay gumamit lamang ng pangkalahatang pronoun, nag-iiwan ng espasyo para sa imahinasyon ng mambabasa na nagpapasigla sa haka-haka. Ang susunod na hakbang ay ang pag-imprenta at paglathala ng serye. Inayos ni Wen Shendi para sa isang grupo ng mga manggagawa na i-print ang draft na iginuhit ni Wen Shenwei upang maikalat ang kwento ng epektibo. Ang comic book ay inilagay sa mga lugar na maraming tao ang dumadaan, madaling nakakaakit ng atensyon. Kasabay nito, pinalakas din nila ang promotion campaign sa pamamagitan ng paglikha ng mga mainit na paksa ng talakayan na nagpapatindi sa pananabik ng lahat na hulaan kung sino talaga ang shadow character. Samantala, hindi pinalampas ng mag-asawang Manyi at Wen Shendi ang pagkakataon na magbigay sa lahat ng dako na lumilikha ng mas romantikong kapaligiran at nagsisilbing pain para sa malaking plano. Sa wakas, nakabitan na ang bitag at nahuli ang biktima. Isang misteryosong tao ang dumukot kay Van Dan Vai, ang pinakamatigas na tagahanga na bumili ng pinakamaraming comics na may suot na damit na may natatanging disenyo ng nagliliyab na ulat. Ang kalesa na dumukot sa kanya ay mayroon ding parehong simbolo na nakilala ni Van Dan Ikito ang tatak ni Master Ning, isang maimpluwensyang tao sa korte. Walang pag-aalinlangan, ang tatlong tao, kabilang sina Van Dan Yik, Trin Manyi at Tai Tuyen ay sumugod sa mansyon ni Master Ning upang iligtas si Van Dan Vai. Ngunit nakakagulat, ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Si Master Ning ay isa ring tagahanga ng comics at pinahuli ang may akda para lamang itanong ang wakas ng kwento at suportahan siya upang magpatuloy sa pagsusulat sa Phoenix Pavilion, Phoenix Crying Who. Sa wakas ay hindi na maitago ni Van Dan Yik ang kanyang damdamin kay Trin Manyi. Hindi sinasadya niyang natuklasan ang kasunduan sa pagitan niya at ni Van Dan Yik dahil dito ay lalo siyang nagnasa na mapasakamay ang babae. Samantala, lumipas na ang 3 buwan at dumating na rin sa wakas ang mga tao mula sa Tanggizu upang lumahok sa literary contest kasama ang Tayan Hadi Academy. Sila Van Dan Yik, Trin Manyi, Tai Tuyen, Huyen Tengo at Dun Hakam ang mga kinatawan ng akademya na lalahok sa paligsahan. Ang paligsahan ay binubuo ng 5 laban at ang panalo sa 3 ay siyang magwawagi. Ang mga koponan ay malayang pumili ng mga kalahok para sa bawat laban. Ang unang laban ay isang paligsahan sa pagtalon. Si Dun Hakam ay nagboluntaryong pumasok sa laro. Kahit na ang Tayan Hadi Academy ay pumasok sa labanan ng may nag-aalab na sigla, gumawa ng masamang laro ang mga tao mula sa Tanggisu. Naghagis ng bato na naging dahilan ng pagka-dislocate ng kasukasuan at pagkakasugat ni Dun Hakam, na naging dahilan upang matalo ang koponan sa unang laban. Ang pangalawang laban ay isang umiikot na paligsahan sa pagtula. Kahit na si Van Dan Yik ay nagplano na lumahok, gumamit muli ng pandiling lang ang mga tao mula sa Tanggisu at pinalitan si Tai Tuyen. Sa kabutihang palad, ang larong ito ay espesyalidad ni Tai Tuyen, salamat sa kanyang matalas na mata ng agila. Ngunit nagpatuloy ang Tanggisu sa maruming laro, hinampas ang buhok sa mata ni Tai Tuyen, na naging sanhi upang hindi niya makita ang mga salita na nagresulta sa pagkatalo sa pangalawang laban. Ang ikatlong laban ay isang paligsahan sa pakikinig sa musika upang hulaan ang kanta. Si Huyen Tengo ay lumahok kahit na hindi siya sigurado sa kanyang kakayahang manalo. Ngunit dahil isa siyang eksperto sa paglalaro, matagumpay siyang nakilala ang 5 magkakaibang piraso ng musika sa gitna ng ingay na tumulong sa kanyang koponan na manalo sa laban. Ang ika-4 na laban ay isang paligsahan sa pagpipinta mula sa memorya, kung saan si Van Dan Yik ang humarap sa kalaban. Habang siya ay nagpipinta, ang kanyang pamaypay ay biglang nasunog. Ngunit salamat sa kanyang superior na memorya, natapos niya ang pagpipinta ng perpekto, na nagpanalo sa kanila sa ika-4 na laban. Ang huling laban ay isang debate tungkol sa paksang pamamahala sa bansa sa pamamagitan ng panitikan o militar. Si Trin Manyi ay pinili na lumahok at hinarap ang kinatawa ng Tanggisu. Kung ang maikling bunot ang makuha, kailangan niyang ipagtanggol ang pananaw ng pamamahala sa bansa sa pamamagitan ng panitikan. Habang ang makakuha ng mahabang bunot ay kailangang ipagtanggol ang pananaw ng pamamahala sa bansa sa pamamagitan ng militar. Ang masiglang debate ay nagpatuloy, at ang panalo ay mapupunta sa taong may kakayahang kumbinsihin ang mga manonood. Una, napakasama ng swerte ni Manyi nang makabunot siya ng mahabang bunot na nangangailangan sa kanyang magbigay ng argumento tungkol sa pamamahala sa bansa sa pamamagitan ng militar. Gayunpaman, hindi ito isang ordinaryong paligsahan dahil kung ipapakita talaga ni Manyi ang kanyang pananaw na sumusuporta sa pamamahala ng militar, ito ay parang direktang paghamon sa kasalukuyang rehimen ng Daehuin na magdudulot ng alon ng pagpuna. Ngunit kung siya ay sumuko, ito ay magiging isang matinding kahihiyan para sa Daehuin. Ang akademya ay maaaring mapalitan ng tagapamahala at mas malala pa, ang buong pamilya Van ay papanagutin sa hindi maliit na krimen. Ang sitwasyon ay lubhang tensyonado. Ngunit mabilis na nakaisip si Manyi ng paraan upang makatakas. Dali-dali siyang bumaling upang punahin ang Tanggisaw. Sinasabing nagpapanggap silang sumasamba sa Daehuin, matalinong nanlilin lang sa pamamagitan ng pagdedeklara ng pamamahala sa pamamagitan ng panitikan. Ngunit sa katunayan ay nagpapakalat ng mga hukbo sa hangganan na may 100,000 piling-piling sundalo, lihim na nagpapatibay ng kanilang pwersang militar, naghahanda para sa mga hindi inaasahang pag-atake. Sa kanyang mapanlinlang na pananalita, nagpatuloy si Manyi sa paghula na matagal nang nabasa ng emperador ng Daehuin, ang mga balangkas ng Tanggisu. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lamang gumagamit ang Daehuin ng kultura upang pahabain ang kasaganaan nito, kundi lihim din na nagpapaunlad ng kapangyarihang militar na pinananatiling lihim sa labas. Ang emperador ay matalinong nagtalaga kay General Piaoki upang bantayan ang 4 na direksyon at inorganisa ang puwersa ng pangkalahatang patrol upang magpatrolya sa kabisera na nagpapatatag sa kalooban ng mga tao. Matalinong nagtapos si Manyi na sa halip na pumili na gumamit lamang ng panitikan o militar upang pamahalaan ang bansa, ang
kinabukasan ng Daihwin ay dapat na isang perpektong kombinasyon ng dalawang elementong ito. Ang kanyang matalas at lohikal na argumento ay hindi lamang nagpatahimik sa kanyang kalaban, kundi nakakuha rin ng papuri mula sa emperador. Ang Daihwin ay nagwagi sa paliksahang ito. Pagbalik sa pamilya Van, hindi sinasadyang nakita ni Man Yi si Van Dan Yik na nagbubukas ng isang lihim na kompartimento sa silid-aklatan at natuklasan na sa loob nito ay mayroong isang maliit na kayamanan. Gayunpaman, ang kayamanan ay hindi mga hiyas o ginto, kundi puro lumang aklat lamang. Isang jade pendant lang ang mukhang may halaga, ngunit kalahati lang ito. Nagtaka siya tungkol sa kabilang kalahati at ipinaliwanag ni Van Dan Yik na ang kabilang kalahati ng jade pendant ay isang alaala na ibinigay niya sa isang dalagang nagligtas sa kanyang buhay noong bata pa siya. Kasabay ng pangakong tutulungan siya anumang oras na kailanganin niya. Tapos na ang paligsahan, ngunit puno pa rin ng pag-aalala ang puso ni Man Yi. Samantala, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa akademya. Sa panahon ng field trip, tila hindi sinasadyang nahulog ni Dun Hakam ang isang jade pendant na eksaktong katulad ng kalahating jade na hawak ni Van Dan Yik. Nagsimulang maghinala si Man Yi na may pangako si Van Dan Yik sa babaeng iyon, kahit na sa labas ay sinasabi niyang hindi siya naniniwala, sa loob ay balisa pa rin ang kanyang puso. Upang linawin ang lahat, nagpasya si Man Yi na humingi ng tulong kay Fei Tuyen upang ayusin ang isang pagpupulong kay Van Dan Yik sa oras ng pito tandang bawas Shamfei sa damuhan ng alitaptap, kung saan haharapin niya ang katotohanan. Kasabay nito, hindi rin nag-aksaya ng oras si Dun Hakam. Nagpasya siyang paabot kay Van Dan Yik ang jade pendant sa pamamagitan ng kanyang kaklase at inanyayahan siyang magkita sa pier. Nang gabing iyon, naghihintay si Man Yi sa damuhan ng alitaptap. Nagdadalawang isip kung babalik ba sa totoong mundo o mananatili para kay Van Dan Yik. Naghintay siya, ngunit ang taong inaasahan niya ay hindi dumating. Sa huli, si Hein Tengo ang dumating. Ang puso ni Man Yi ay nalungkot. Nalungkot siya nang makita niya mismo si Van Dan Yik sa tabi ni Dun Hakam na nagpatindi sa kanyang pakiramdam ng walang kaluluwang relasyong pinagkasunduan. Masakit niyang napagtanto na marahil ay hindi talaga siya pinapahalagahan ni Van Dan Yik. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Bago pa man formal na pumasok sa pag-ibig, umiyak na si Man Yi dahil sa sakit na ito. Nag-iisang 25 taon, akala niya ay nakahanap na siya ng isang nagmamahal sa kanya. Ngunit sa huli ay nahulog siya sa isang hell mode na may mga kakatuwang plot twist tulad ng mga baluktot at madramang kwento na kinasusuklaman niya. Bagaman laging handa si Huyen Tengo na at aliwin siya, itinuturing lang ni Man Yi na parang matalik na kaibigan at kapatid ang lalaki. Nang gabing iyon, hindi siya bumalik sa pamilya Van ni sa bahay ng kanyang mga magulang. Wala siyang pera para sa tirahan. Nagpagalagala siya sa mga lansangan, gutom ngunit pinipilit na magtiis. Sa sandaling iyon, dumating si Huyen Tengo, nagdala ng pagkain at ginamit ang dahilan na pinapatawag siya ng kanyang ama sa palasyo upang pansamantalang makatuloy si Man Yi sa mansyon ng prinsipe nang walang alalahanin. Bilang kapalit, nangako siyang ibabalik sa kanya ang pera na kikitain niya mula sa serbisyo sa pagsakay. Habang pansamantalang humupa ang lahat, si Van Dan Yik, na pinaghihinalaang kasama ni Dun Hakam, ay nagpapanggap pala bilang iba. Inalis niya ang maskara, ibinigay kay Dun Hakam ang kailangan niya. Bilang ganti, hindi nag-atubili si Dun Hakam na bigyan siya ng malaking halaga ng pera para manahimik at agad siyang pinalayas. Sa damuhan ng alitaptap, ang pagkaantala ni Van Dan Yik na orihinal ay nagdulot ng gulo. Abala siya sa pamimitas ng mga ligaw na bulaklak para sa kanyang minamahal na asawa, kaya siya nahuli nang hindi nalalaman na si Man Yi na peking gumawa na ng paraan upang makapasok sa bahay tuluyan. Samantala, si Huyen Tengo, sa kanyang sigasig at kaibig-ibig na kapalpakan, ay nagmamalaking naghahanda ng isang ingranding party para sa kanyang pag-amin kay Man Yi. Ngunit taliwas sa inaasahan, hindi naging komportable ang babae. Si Man Yi na peke naman ay natuklasan ni Van Dan Yik. Agad niyang napansin ang kakaibang senyales nang makita niya ang mga pula-pulang pantal sa liig ng taong akala niya ay kanyang asawa. Ang tunay na asawa niya ay hindi nagkaroon ng ganoong allergy. Ito ang nagdulot kay Van Dan Yik. Lalo siyang naging sigurado na ang taong nasa harap niya ay peke. Ngunit mas nakakagulat pa, muntikan na siyang binigyan ng pampatulog ng peking babaeng ito at pilit na isinama sa kama. Samantala, sa mansyon ng prinsipe, si Huyen Tengo ay masiglang naghahanda ng isang ingranding pag-amin sa estilong melodrama, puno ng sariwang bulaklak at kandila. Ngunit sa kasawiang palad, tahasang sinabi ni Man Yi na pinakaayaw niya ang ganoong klaseng pag-amin, na may 9,900 at 999 mamahalin, maaksaya, at makalumang rosas. Pati na rin ang kandilang hugis puso at mainit na paputok na nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Hindi niya kayang tiisin ang amoy ng nasusunog na kandila habang pinipilit niyang umiti, habang ang nag-aamin ay patuloy na nagdaldal ng matatamis, ngunit walang kabuluhang salita. Nang marinig ito, nataranta si Huyen Tengo. Kinindatan niya ang mga lingkod upang mabilis na alisin ang mga bulaklak at kandila bago siya mapahiya. Sa totoo lang, ang inaasahan ni Man Yi sa isang pag-amin ng pag-ibig ay hindi ang mga mararangyang bagay tulad ng bulaklak, kandila o paputok. Kailangan lang niya ng katapatan, isang taos-pusong salita na nagmumula sa puso, na kahit simple, ay maaaring maging mas nakakaantig kaysa sa lahat ng mamahaling regalo. Gayunpaman, may isang mahalagang salik na tila hindi napagtanto ni Huyen Tengo. Kahit gaano pa katapat ang pag-amin, wala itong silbi kung walang pagmamahal ang kabilang panigbilang tugon. Nang sumapit ang gabi at humihip ang malamig na hangin, si Man Yi ay nakaupo sa isang sanga ng puno, umiinom ng alak at puno ng damdamin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating si Van Dan Yik. Pawis na pawis dahil sa pagkahuli niya, balak niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit nang makita niyang nakaupo siya sa mataas na
sanga. Bago pa man siya makapagsalita, hindi inaasahang nadulas si Manny at nahulog. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni Van Daniek at hindi sinasadyang nagkaroon ng halikan ang kanilang mga labi habang sila ay gumugulong sa isang eksenang nakakahiya ngunit romantiko. Kinabukasan, nagising si Manny at nakita ang silid na magulo na parang pinasok ng magnanakaw. Nagulat siya at hindi niya alam kung ano ang nangyari at lalo siyang nalito nang makita niya si Dao Batch na nakatayo sa tabi. Paglabas niya ng silid, hindi sinasadyang nasaksihan ni Manny ang isang pares na magkahawak kamay sa liwanag ng araw. Lumabas na sina Tuyen at Van Dan V pala iyon. Ay masaya na magkasama. Sa sandaling ito, naalala ni Manny ang isang mahalagang detalye. Sa sinaunang panahon, mayroong bagay na tinatawag na maskara na gawa sa balat ng tao at ang nagpanggap bilang siya ay walang iba kundi si Dun Hakam. Kahit na binigyan siya ng pampatulog at pinilit ng babae, nagpasya pa rin si Van Daniek na tumakas sa pamamagitan ng paglulubog ng kanyang ulo sa isang bariles ng tubig at tumakas. Ang eksenang iyon ay nagpapadali sa mag-asawa, sina Manny at Van Daniek, na magkasundo pagkatapos ng hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi madaling kalimutan ni Manny ang galit na ito. Nagtungo siya upang hanapin si Dun Hakam para makipag-ayos, ngunit natuklasan ang mas nakakagulat na katotohanan. Ang babae ay hindi ang tunay na may-ari ng kalahating jade pendant. Ang tunay na may-ari ng jade pendant ay matagal nang namayapa. Sa sandaling ito, mabilis na lumapit si Manny kay Dun Hakam upang harapin at bigyan siya ng matinding babala. Agad ding nilinaw ni Van Daniek ang lahat na pinatitibay na hindi niya kailanman tinanggap ang damdamin ng babae. Upang tapusin ang lahat ng kontrobersya at makabawi sa mga kaguluhan, nagpasya si Van Daniek na manghuli ng mga alitap-tap at pakawalan ang mga ito para panoorin ni Manny. Isang matamis na paraan upang humingi ng tawad at buhayin ang kanilang pag-ibig. Si Van Daniek ngayon ay walang iba kundi ang nagniningning na sikat ng araw, na umaakit sa lahat ng mapagmahal na tingin ni Manny ang perpektong uri ng kasintahan na cool at malamig sa buong mundo. Ngunit lubos na maalalahanin at maamo para lamang sa kanya. Tahasang ipinahayag niya na aamin siya kay Van Daniek. Ngunit sa harap niya, nahihiya ang babae. Nag-aalangan siyang magsalita at hindi makabigkas ng isang salita. Sa oras na ito, si Manny ay palihim na nagsanay at nag-isip ng paulit-ulit upang maging perpekto ito tulad ng isang rehearsal bago ang isang tunay na date. Matapos ang ilang pagkabigo, sa wakas ay naglakas loob siyang mag-imbita kay Van Daniek na magkita sa Lotus Lucky sa oras ng yu, 5 tandang bawas 7 isi, upang magbangka at tingnan ang buwan. Ang tanawin ay napakaganda kaya't kusang gumawa si Van Daniek ng ilang linya ng tula. Ayaw magpatalo, agad na kumanta si Manny, ngunit ang boses niya ay parang boses ng baka na nagparamdam sa kanya ng matinding hiya. Pagkatapos ng pag-aatubili, sa wakas ay nagpasya si Manny na umamin, ngunit sa pinakamahalagang sandali, pinuto ni Van Daniek ang sinasabi niya. Inanunsyo niya ang isang balita na hindi man lang naging romantiko, may butas ang bangka at tumutulo ang tubig, kaya kinailangan nilang magmadali na sumampa pabalik sa baybayin. Ang kanyang romantikong plano sa pag-amin ay nawala na parang uso. Hindi sumuko, nagmungkahi si Van Dan V na ang Mid-Autumn Festival ay ang perpektong oras para ipahayag ni Manny ang kanyang damdamin. Sa tingin niya ay makatuwiran, nagpasya si Manny na ituloy ang plano. Pagkatapos isagawa ang ritual ng pag-ilaw ng insenso, siya at si Tan V ay nagtipon ng mga kaibigan upang maghanda para sa pag-amin ng siglo upang sorpresahin siya. Inayos nila ang muon cake tulad ng trick ng pagtatago ng singsing sa cake. Ang ideya ay kapag kinagat ni Van Daniek ang singsing na nakatago sa muon cake, ito na ang hudyat para sa pag-amin. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng isang panaginip. Habang isinisiksik niya ang muon cake sa bibig ni Van Daniek, hindi pa rin niya makita ang singsing. Nataranta ang grupo at binali ang lahat ng natitirang muon cakes at sa kanila natuklasan na nilunok na pala ni Tuyen ang singsing. Hindi sumuko, handa na si Manny sa plan E. Ang pag-amin ay magaganap sa pagtatapos ng palabas. Ang lahat ay maihawak ng mga karatula na nakaayos upang bumuo ng parirala. Gusto kong bumuo ng pag-ibig sa iyo magpakailanman nang walang paghihiwalay. Tila perpekto ang lahat hanggang sa sinira ito ni Dun Hakam. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magtapon ng saging sa sahig na naging sanhi upang magkagulo ang lahat at maging magulo ang pormasyon. Ang resulta ay ang perpektong pahayag ng pag-ibig ay naging maghiwalay na tayo, ayaw na kitang mahalin. Ang 7 pagkabigo na nagpatong-patong ay nagtulak kay Manny na maglaro ng malaki upang makita kung mamamangha si Van Daniek, ngunit sa sandaling bubuksan na niya ang kanyang bibig. Biglang sumulpot si Master Ning at inanyayahan si Van Daniek na maglaro ng chess. Binanggit ng matanda ang pamilya Van Dan ng matagal na nagpainis kay Manny dahil sa pagkagambala. Galit siyang umakyat sa itaas at nagplano na gumamit ng tirador bilang pagganti nang matuklasan niya ang isang magnanakaw na pumasok sa silid aklatan. Agad na ginamit ni Manny ang invisibility spell at sinundan siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, napagtanto niya na ang magnanakaw ay nagplano na nakawin ang selyo ng akademya. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya upang makipaglaban sa magnanakaw. Ngunit naghagis ito ng bala ng petrolyo na nagdulot ng matinding sunog sa silid aklatan. Nang malaman ng balita, agad na kumuha si Van Daniek ng basang kumot at walang pag-aatubiling sumugod patungo sa naglalagablab na apoy upang iligtas ang kanyang asawa. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang kalasad, inilabas siya ng ligtas. Pareho silang nakakaunawa na ang nasa likod ng mga balangkas na ito ay walang iba kundi si Master Ning. Kahit na alam ni Van Daniek na ginawa niya ang lahat para lamang umamin sa kanya, bilang isang lalaki, gusto niyang siya ang unang magsalita. Naalala ni Van Daniek ang sandali nang pumasok si Manny sa kanyang buhay, na parang isang
isang nagniningning na bituin na nahulog mula sa langit. Ang larawan niya sa pulang damit sa ilalim ng nagniningning na paglubog ng araw ay ang pinakamagandang tanawin sa kanyang buhay. Sa bawat salitang sinasabi niya, malinaw na lumitaw ang mga alaala sa pagitan nilang dalawa mula nang una silang magkita hanggang ngayon. Para sa kanya, hanggat nakikita niyang nakangiti si Manny, nawawala ang lahat ng paghihirap. Gusto niyang isulat ang isang bagong kabanata sa buhay kasama siya. Seryoso niyang tinawag siyang Inanthi, asawa. Sa pagdinig sa taos-pusong mga salita ni Van Danique, napaluha si Manny dahil sa labis na emosyon. Hindi niya napigilan ang kaligayahan at tumugon. Ngunit nang sila ay magkakaroon na sana ng matamis at matalik na sandali, natuklasan ni Van Danique na hindi niya siya mabuhat. Ayos lang, malakas siyang tumawa at nagpasyang siya na ang bumuhat sa lalaki, eksakto ang estilo ng isang malakas na babae. Kahit na hindi pa nagkaroon ng matalik na sandali ang magkasintahan, nahuli sila ng mga magulang ng lalaki at pinilit silang maghiwalay ng silid upang makapagpahinga. Ngunit paano makakayanan ng magkasintahan ang paghihiwalay? Kaya't palihim silang nagkita, nag-ibigan at nagsusubuan ng pagkain. Sa matamis na tagpo, nagplano pa silang magkasama para sa kanilang unang date matapos formal na makumpirma ang kanilang relasyon. Tila handa na ang lahat, ngunit nang isinagawa na nila, kakaiba ito. Mula pagkabata ay pinanood na ni Manny ang bain niyang si Whitesnake Play at kabisado niya ang bawat bahagi, kaya nang panoorin niya ito kasama si Van Danique para siyang isang buhay na diksyonaryo. Ngunit dahil masyado na siyang pamilyar sa nilalaman, nainip si Manny kaya nakatulog sa gitna ng palabas. Pagkatapos nito, upang baguhin ang kapaligiran, nagpa siya ang magkasintahan na umakyat sa bundok at magpalipad ng saranggola. Saranggola iyon nagawa mismo ni Van Danique. Akala nila ay magiging perpekto ang date na ito, ngunit hindi inaasahang sumabit ang saranggola sa isang sanga ng puno. Tinitigan nila ang isa't isa, ang puso ay naggangalit sa paninisi. Ang bawat isa ay nag-iisip na sinira nila ang romantikong date na ito. Ayaw matapos ng malungkot ang date, nagpa siya sina Manny at Van Danique na maghiwalay upang humanap ng paraan upang iligtas ang sitwasyon. Nakaisip si Manny ng ideya na gumawa ng clay sculpture bilang regalo kay Van Danique, ngunit nang dinala niya ang kanyang gawa sa may-ari ng tsaa, nakamukha ni Son Wukong, nakatanggap siya ng tapat na pagpunan na ang kanyang sculpture ay mukhang dalawang hito. Samantala, sinubukan din ni Huing Tengo na gumawa ng isang peres ng clay sculptures na inakala na siya at si Manny ay magkasintahan, ngunit hindi siya makatakas sa kapalaran ng isang kaawa-awang pangalawang lalaking karakter. Ay mananatiling isang dakilang manliligaw sa bidang babae. Matapos ang kanyang kihito, clay artwork, nagpunta si Manny sa tindahan ng tsaa kung saan niya inanyayahan si Van Danique na magkita. Sa daan, hinila siya ni Tay Tuyen at humiling na iabot ang isang liham kay Van Danvai. Nang makita ni Van Danique na may hawak na liham si Manny, tumingala siya at nag-alala, nagtataka kung ito ba ay isang love letter. At love letter nga iyon. Upang maiwasan ang problema, nagmadali siyang nagsinungaling kay Manny na iyon ay isang sumpa na liham at hindi na niya dapat ibigay pa kay Vivay. Samantala, si Tay Tuyen ay nakatayo sa labas ng mansyon ni Van, naghihintay ng tugon mula kay Van Danvai. Naiisip niya ang eksena kung saan siya at ang kanyang pamilya ay tinatanggap ng babae. Ngunit ang mapait na katotohanan ay natanggap niya agad ang isang matinding sampal mula sa ina ng babae. At ang kanyang ama ay humatol na siya ay masyadong maraming nag-aral, kaya nawala na sa katinuan at hindi na dapat makipag-ugnayan pa sa kanilang anak na babae. Pagbalik sa date ng magkasintahan, dinala ni Van Danique si Manny sa isang maliit na bahay na pag-aari ng pamilya Van. Doon, nagtanim siya ng maraming uri ng bulaklak para sa kanya upang tingnan ng walang limitasyon. Kinakabahan si Manny, kinuha ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang ibigay sa kanya ang clay sculpture na ginawa niya. Sa kabutihang palad, gaano man kakaiba ang produkto, palaging mahal ni Van Danique ang lahat ng bagay na ibinigay niya. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, nagmadaling tumakbo ang dalawa sa beranda. Sa ilalim ng malakas na ulan, tinapos ng magkasintahan ang date sa isang mainit na halik. Akala nila pagkatapos ng romantikong tagpong iyon, susunod na ang isang matalik na eksena sa kama. Sino ang mag-aakala na nilagnat si Van Danique dahil sa tubig ulan? Bumalik siya sa estado ni Van Danique na siyam na taong gulang, online. Matagal nang minamanmanan ng mga tauhan ni Master Ning ang mansyon ng Van, at nang umalis ang doktor, agad nila itong dinakip at pinahirapan upang makakuha ng impormasyon. Sa huli, nalaman ni Master Ning ang lihim. Tuwing nilalagnat si Van Danique, bumabalik ang kanyang isip sa edad na siyam. Walang kamalay-malay si Manny sa bagay na ito, at masipag siyang gumagawa ng non-bao-bao, hot pack, upang alagaan ang kanyang asawa na madaling magkasakit. Hindi lang iyon, pinilit din niya si Van Danique na mag-ehersisyo. Sa tuwing matagumpay siyang mag-sit up, bibigyan niya siya ng halik. Ang romantikong tagpong ito ay hindi lamang nagpasaya kay Van Danique, kundi umakit din kay Master Van. Inimbitahan niya ang kanyang asawa na sumali na ginawang family game ang ehersisyo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tauhan ng pangkalahatang patrol upang iulat ang resulta ng pagsisiyasat sa sunog sa aklatan. Gayunpaman, ang resulta ay masyadong mababaw na nagtapos na ito ay isang hindi sinasadyang aksidente lamang. Hindi sumuko si Manny, nagpa siya siyang mag-imbestiga ng mag-isa. Tumakbo siya sa punong tanggapan ng pangkalahatang patrol upang makipagkita sa sensor, ngunit tinanggihan kaagad sa pintuan. Hindi sumuko, nagpa siya si Manny na maging unang babaeng sensor ng pangkalahatang patrol ng Daehuing. Upang magawa iyon, siya at si Tay Tuyen ay nagbukas ng isang
maliit na booth na nagbibigay ng libreng paglilitis sa mga tao. Nakalulungkot, ang kanilang maliit na booth ay walang pumupunta dahil mas pinaniniwalaan ng mga tao ang pangkalahatang patrol kahit na mabagal silang magtrabaho. Kaysa maniwala sa dalawang kusang loob na taong ito. Sa sandaling magpapasara na sana silang dalawa, isang insidente ang naganap malapit. Mabilis na sumugod si Manny upang makipaglaban sa isang taong may hawak na kutsilyo, ngunit hindi inaasahang natuklasan na iyon ay isa lamang dula na inarkila ni Hueng Tengo. Bagaman naunawaan niya ang intensyon ng lalaki, hindi pagsasanay ang kailangan ni Manny. Sa kabutihang palad, nag-isip si Van Danyik at naghanda ng isang listahan ng mga taong nangangailangan ng tulong, mula sa maliliit na bagay tulad ng paghuli sa nawawalang manok, hanggang sa mas malalaking kaso tulad ng pagdakip sa mga mang-aagaw o magnanakaw. Bagaman pawang maliliit na bagay, dahil sa kanilang dedikasyon, parami ng parami ang mga tao na lumapit para humingi ng tulong. Nang maging maayos na ang lahat, hindi inaasahang naghanda ng piging si Master Ning. Inimbitahan ang prinsipe at si Van Danyik na dumalo. Ngunit nang dumating si Van Danyik, hindi lumitaw ang prinsipe at siya ay hinampas hanggang sa mawalan ng malay mula sa likuran. Kasabay nito, dinala ni Manny ang lahat sa pinangyarihan ng kaso na pinag-uusapan ng mga taga-nayon na may mga multo at masasamang espiritu. Habang abala siya sa pagsisiyasat, si Van Danyik ay ikinulong sa isang silid ng yelo sa mansyon ni Master Ning. Si Dun Hakam ay laging nagmamasid sa kanya. Hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ni Van Danyik at Master Ning. Bagaman palagi siyang naghahanap ng atensyon mula sa kanya, ayaw pa rin niyang masaktan siya. Nakalulungkot, nahuli siya ng kanyang ama bago pa man siya makatulong. Nang magsimulang lagnatin si Van Danyik, bumalik siya sa estado ni Ik na siyam na taong gulang. Mabilis na sinamantala ni Master Ning ang pagkakataon, nagpanggap bilang Earl ng pamilya Van at dinala siya. Sa kabilang panig, natuklasan ni Manny at ng kanyang mga kaibigan ang katotohanan sa likod ng mga alinggaw tungkol sa babaeng multo na hindi kasing nakakatakot gaya ng inakala nila. Sa katunayan, sila ay isang mag-asawa na nagtatago. Ang mukha ng babae ay nasira, kaya't mukha siyang medyo nakakatakot. Ngunit ang lahat ng mga alinggaw tungkol sa multo ay ginawa nila mismo upang maiwasan ang diskriminasyon at pang-aabuso mula sa mga kalapit na taga-nayon. Naantig sa pag-ibig ng mag-asawa, ipinakita ni Manny ang kanyang mahusay na kasanayan sa pagmi-makeup gamit ang modernong diskarte sa pagmi-makeup upang itago ang mga peklat sa mukha ng babae. Bilang pasasalamat, binigyan nila si Manny ng isang sagradong aklat medikal na naglalaman ng paraan ng pagpapagaling at impormasyon tungkol sa phoenix grass na kayang mag-alis ng halos lahat ng uri ng lason, ngunit sobrang bihira at mahirap makuha. Kinabukasan, pumunta ang Corona Prinsipe sa mansyon ni Dakilang Guro Ning. Sinuportahan ni Dakilang Guro Ning ang pagiging inosente ni siyam na taong gulang para hikayatin siyang panain ang Corona Prinsipe upang gumawa ng peking pagpatay. Nang mabalitaan ito, nagmadaling dumating si Manny upang protektahan ang kanyang asawa. Ngunit nang makarating siya, natuklasan niyang hindi naman pala tanga si tulad ng inaakala ni Dakilang Guro Ning. Nagpanggap siyang nilalagnat upang linlangin ang kaaway. Dahil sa warm baby na inihanda ni Manny, naiwasan niya ang totoong lagnat. Nagtulungan silang dalawa upang ibunyag ang balak ni Dakilang Guro Ning, ngunit sa kasamaang palad, ay namatay ang tapat na mga sundalo ni Ning kasunod ng hudyat ng matanda bago sila makapagbigay ng anumang impormasyon. Matapos makauwi ng ligtas, nagpasya sina Manny at Yi na magbukas ng isang maliit na bookstore para kay Yi na nagbebenta ng lahat ng uri ng aklat. Isa sa pinakamabentang comic book ay ang Overbearing Husband Fell in Love with His Priceless Young Wife. Upang makahikayat pa ng maraming customer, nagbigay din sila ng sobrang laking diskwento, lalo na para sa unang 50 tao na bibili ng aklat, makakatanggap sila ng pirma ng may akda, si at ang prototype, si Manny. Isang matandang babae ang dumating na umiiyak, nagkukwento na nasagasaan ng karwahe ang kanyang anak. Dahil naubos na ang mga aklat, hindi nag-atubili si Manny na pumirma sa isang blankong papel para mapangiti ang babae. Sa gabi, humiga si Manny at nag-isip tungkol sa maligayang pagtatapos ng kanyang comic book. Tatalunin nila ang lahat ng masasamang tao, magkakaroon ng matatalinong anak at magkasamang mabubuhay hanggang sa tumanda sila. Ngunit hindi nagtagal ang pangarap, kinabukasan, biglang dinala ni Du Zongsheng ang kanyang mga tropa sa tirahan ni Yi at inarestong si Manny sa akusasyong pagtataksil. Bagamat detalyadong ipinaliwanag niya ang lahat sa korte, dahil sa masalimuot na plano ni Du Zongsheng, parehong sina Manny at ang pamilya Wen ay ikinulong. Hindi pa nagtatagal lang sila ay ikinulong, dumating ang mga tauhan ni Dakilang Guro Ning upang tanungin si Manny. Gusto niyang aminin na si Yi ang mastermind sa likod ng lahat. Ngunit diretsahan itong tinanggihan ni Manny at pinagtatawanan niya ang matanda sa loob mismo ng bilangguan. Ang matigas na saloobin niya ay ikinagalit ni Dakilang Guro Ning at inuutos ang malupit na pagpapahirap sa kanya. Ang balita tungkol sa pagpapahirap kay Manny ay umabot kay Yi na naging dahilan upang hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Pumunta siya kay Dakilang Guro Ning at nagmakaawa na palayain si Manny at ang pamilya Wen at nangako ring ibibigay ang selyo na matagal nang hinahanap ng matanda. Ngunit pumiti lamang ng malamig si Dakilang Guro Ning at naghihintay sa susunod na araw kung kailan ihayag ng emperador ang hatol. Sa oras na iyon, otomatikong mapupunta sa kanya ang selyo. Habang nakaupo at nag-iisip si Yi, biglang dumating si Kiksuan. Bagamat medyo gumaling na ang mga sugat ni Manny, ngunit hindi pa rin siya lubusang ligtas. Nagpasya si Yi na humingi ng tulong kay Kiksuan para sa isang mapanganib na plano na maaaring tanging paraan upang mailigtas sina Manny at ang pamilya mula sa masasamang kamay ni Dakilang Guro Ning. Pagpalit ng eksena, Feng Tenggu ay nag-aalaga kay Manny na nasa mahirap at mapanganib na sitwasyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ninais niya na hiwalayan ni Manny si Yi at piliin siyang makasama.
problema. Kung maging imperial consort siya, hindi lang makakaligtas si Manny sa parusa, kundi magiging ligtas din sa ilalim ng proteksyon ng palasyo. Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi niya iyon magagawa dahil si Feng Tenggu, gaano man kalaki ang kanyang pag-ibig, hindi siya maaaring pakasalan. Isang taong itinuturing niyang matalik na kaibigan. Nagtiwala pa rin si Manny na si Yi ay makakahanap ng paraan upang iligtas siya mula sa mapanganib na sitwasyon. At sa tulong ni Feng Tenggu, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ang mag-asawa na lihim na magkita upang magkasamang bumuo ng isang matapang na plano ng pagliligtas. Samantala, nang dumating ang kaso sa malaking korte, matapos marinig ang ulat ng mga opisyal, napagtanto ng emperador na hindi si Manny ang pangunahing salarin sa kaso. Gayunpaman, dahil hindi pa natutukoy ang tunay na utak, hindi siya maaaring magmadaling magbigay ng hatol. Ngunit ang pagpapanggap ni Manny na talentadong babae, kahit siya ay hindi marunong bumasa at sumulat, ay isang malaking kasalanan sa ilalim ng batas ng Dafeng, at kung susundin ang batas, siya ay pupugutan ng ulo. Sa pagkakataong ito, ang presyon mula kina Du Zongsheng at dakilang guro Ning ay lalo pang nagbigay ng sakit ng ulo sa emperador. Hahanda na sana siyang magbigay ng utos para sa kamatayan ni Manny nang biglang dumating si Feng Tenggu dala ang isang petisyon na pinirmahan ng mga mamamayan na nagmamakaawa sa emperador na magpatawad at isaalang-alang ang damdamin ng tao. Gayunpaman, si dakilang guro Ning ay napakalaking pwersa pa rin at ang kanyang mga salita ay nag-iwan kay Yi na walang pagpipilian. Upang protektahan ang pamilya Wen, napilitan siyang umako ng kasalanan para kay Manny. Inaamin na siya ang sanhi ng lahat. Idineklara pa niya na naghiwalay na sila at wala na siyang kinalaman kay Manny o sa pamilya Wen. Kahit na ang kanyang puso ay puno pa rin ng pagmamahal para sa kanya, ngunit sa harap ng kaligtasan ng angkan, kinailangan niyang bumitiw. Labis itong ikinadurog ng puso ni Manny. Napilitan siyang umakyat sa korte upang patunayan na tama ang lahat ng sinabi ni Yi na natapos na ang kanilang relasyon. Naging sobrang tensyonado ang hangin sa korte. Sa sandaling iyon, nagmamadaling tumakbo papasok ang isang sundalo. Nag-uulat na sunod-sunod na mahiwaga at mahirap lutasing kaso ang dumarating kung saan-saan. Napansin ni Feng Tenggu na dumating na ang pagkakataon at agad siyang nagsumamo sa emperador na sana ay patawarin niya si Manny dahil may talento siyang mag-imbestiga at maaari siyang makabayad sa kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang serbisyo. Sa kritikal na sitwasyon, nagpa siya ang emperador na ipagkatiwala kay Manny ang responsibilidad na imbestigahan ang mga kaso at pinatawad din ang kanyang kamatayang sentensya. Idineklara din niyang pinatawad si Yi dahil sa kanyang pagsisikap na manalo ng unang gantimpala sa paligsahan sa literatura, ngunit tinanggal ang lahat ng kanyang posisyon. Ang key first-class academy in the world ay sinalyuhan upang magsilbi sa investigasyon sa kaso ng pagtataksil. Paglabas ng syudad, si Yi ay nalunod sa sakit ng puso. Alam niya na nasaktan niya si Manny sa kanyang mapait na salita, ngunit iyon lang ang tanging paraan upang protektahan siya. Umaasa siya na kapag kumalma na ang lahat, magkakaroon siya ng pagkakataon na iligtas ang kanilang nalalagay sa panganib na relasyon. Ngunit sa kabilang panig, nagpa siya si Manny na hindi na siya patatawarin pagkatapos ng mga malamig na salita na iyon. Pagkatapos nito, ang mahusay na manunulat na si Yi at si Kixuan ay patuloy na nagsumikap sa pag-imbestiga. Dumaan sa maraming paghihirap mula sa maselang sitwasyon hanggang sa masasamang balak. Sa wakas ay nakahanap sila ng lead at natalo si Du Zongsheng, ang gumanap na maliit na tauhan sa buong kaso. Gayunpaman, ang utak sa likod ay nag-iwan ng malubhang pinsala sa vital energy ng kalagayan. Nagwagi si Yi sa huling labanan, inilabas sa liwanag ang masama at binago ang sitwasyon, tulad ng mga detalye sa comic book na madalas basahin ni Manny. Gayunpaman, mayroong isang linya ng dialogo sa kwento na nagpagalaw kay Feng Tenggu. Mas pinili ni Yi na lokohin at saktan si Manny para lang makatakas siya sa panganib. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng maraming pag-iisip sa puso ni Feng Tenggu. Sa kasalukuyan, nais lamang ni Manny na mabuhay ng malaya, maganda, at malakas nang hindi umaasa sa sinuman. Ngunit sa puso ni Feng Tenggu, mayroong manipis na pag-asa na ang kanilang love story ay malapit nang magsimula ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa. Sa tirahan ni Yi, balita tungkol sa kanyang nalalapit na paglalakbay sa Fuzhou upang suyuin si Manny, ang asawa na nais ng buong pamilya na ibalik niya, ay kumakalat. Hula ng lahat na pagkatapos malutas ang malaking problema, hindi palalampasin ni Yi ang pagkakataon na mabawi ang puso ni Manny. Nagpaalam siya sa lahat at tahimik na umalis, determinado na bawiin ang sa kanya. Sa ibang dako, si Dun Hakam, matapos ang lahat ng nangyari, ay tila nahulog sa kailaliman. Galit siya kay Yi at sa buong mundo, at sumumpa na kung mapupunta man siya sa impyerno, hahanapin niya at isasama si Yi sa kailaliman kasama niya. Ang mga taong wala nang makatakasan tulad ni Dun Hakam ay talagang nakakatakot. Sa gabi, parehong tahimik na ginunita ni Manny at Yi ang kanilang matatamis na sandali na pinagsamahan. Ang imahe ng mga thermos bags na ginawa niya para sa kanya, ang kasunduan na muntik ng masunog, ngunit sa huli ay itiniklop at itinago, lahat ay nagbalik sa kanilang alaala. Sa hangganan ng Lianzhou, nakita ulit ni Kixuan si Yi. Pareho silang nagalak na tila nakita nila ang isang mahal sa buhay pagkatapos ng matagal na pagkakawalay. Kinabukasan, mabilis nilang sinundan ang mga yapak ni Manny. Nag-alala si Yi na kung bigla siyang magpapakita, aalisin siya ni Manny, kaya mag-iispiya lamang silang dalawa mula sa malayo. Kahit hindi makayanan ni Yi ang masusing pag-aalaga ni Feng Tenggu kay Manny at nagagalit
nagalit siya, ang mga matalik na kilos ni Feng Tenggu ay hindi pa umabot sa punto na makakasingit siya at makagambala. Nang makarating sila sa Yuilai Inn, aksidente nilang nakita na parehong umuupa sina Manny at Feng Tenggu ng isang silid na parang tinusok ng kutsilyo ang puso ni Yi. Gusto niyang sumugod sa galit, ngunit mabilis siyang hinila ni Kiksuan at pinayuhan siyang kumalma. Nag-espiya sila mula sa katabing silid, sa pag-aakalang nagbibihis ang mag-asawa, ngunit iyon pala ay nakakamot lang ng paa si Feng Tenggu dahil sa kati. Biglang may malakas na sigaw mula sa kabilang silid, pareho silang kinabahan, ngunit natuklasan nila na nagre-reenact lamang sina Feng Tenggu at Manny ng eksena ng panggagahasa upang malaman ang katotohanan. Si Kiksuan ay nakaisip ng isang plano, ngunit si Yi ay naiinip at gustong malaman kung ano talaga ang ginagawa sa kabilang silid. Kahit gumamit si Kiksuan ng lahat ng paraan, wala pa rin silang nakitang konkretong palatandaan. Nang gabing iyon, natuklasan nilang dalawa ang isang grupo ng mga manlalakbay na gumagamit ng nakakahilong usok sa Black Inn. Mabilis na kumilos sina Yi at Kiksuan. Nagpunta sa katabing silid at nailigtas sina Manny at Feng Tenggu bago sila mapunta sa kamay ng mga nagbebenta ng tao. Nang magising si Manny, naalala niya na narinig niya ang boses ni Yi kanina, ngunit si Feng Tenggu ang nakahiga sa tabi niya. Nagduda siya at nang makita ang bahagyang paggalaw ng puno sa labas, nakasiguro siyang lihim siyang iniligtas ni Yi. Determinado si Manny na gawin ang lahat para magpakita si Yi. Kahit paulit-ulit na siyang nagbigay ng pahiwatig, nanatiling matigas si Yi na mag-espiya lang mula sa malayo, tahimik at may tiyaga. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Feng Tenggu na magtapat ng pag-ibig kay Manny. Nagpaputok siya ng napakagandang fireworks sa kalangitan, kasama ang libu-libong parol na nagpasiklab sa buong kalangitan ng gabi. Sa gitna ng romantikong tanawin na iyon, naglakas loob si Feng Tenggu na ipahayag ang kanyang damdamin kay Manny. Ngunit sa sandaling handa na si Manny na tumanggi, biglang sumulpot si Yi at hinarangan ang pagtatapat. Sa sandaling ito, sumiklab ang isang matinding paghaharap sa pagitan ng dalawang lalaki. Sa isang panig ay si Feng Tenggu, laging handang magprotekta at magbigay ng pagmamahal. Sa kabilang panig ay si Yi, na patuloy na lumaban upang mabawi ang asawang hindi niya makalimutan. Sino kaya ang mananalo sa puso ni Manny? Kinabukasan, habang hinahatid si Kiksuan pabalik, nasaksihan ng tatlo ang nakakaawang tanawin ng Fuzhou, kung saan iniimbestigahan nila ang kaso ng pagkasira ng dike. Si Ginoong He, ang responsable doon, ay nagpakita ng labis na pagsisisi at yumuko upang umako ng kasalanan dahil sa kanyang kapabayaan na nagdulot ng pagdurusa sa mga mamamayan. Nang makita ang kakaibang kilos at kasuotan na suot ni Ginoong He, nagsimulang magduda si Manny na mayroong kakaiba. Matapos tanungin ang mga mamamayan at sundalo, nakatanggap sila ng isang sketch ng suspect sa pagkasira ng dike. Sa pamamagitan ng bakas ng puting pulbos na natitira sa damit, nasundan ng grupo ni Manny ang sandata at kasuotan ng masamang tao. Lahat ay tumuro sa iisang pangalan, si Dao. Sa hapunan ng gabing iyon, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki. Sa pagkakataong ito ay sa pagkuha ng pagkain para kay Manny, na labis na ikinagalit niya at hindi siya makapag-focus sa pagkain. Kahit na lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Dao, nakaramdam si Manny ng kakaiba. Ang lahat ay tila napaka-perpekto na parang inayos na. Sa sandaling nag-uusap sila, nagulat ang isang sundalo na nahuli ni Ginoong He ang kasabwat ni Dao, na nagpatindi pa sa kwento. Nang ipinasok ang preso, biglang may lumitaw na pirata upang iligtas siya. Inakala ng lahat na ang pirata ay kakampi ni Dao. Ngunit laking gulat nila na iyon pala ay si Feng Tenggu na nagpapanggap. Nahulog ang pirata sa bitag, mabilis na nagpakawala ng usok at tumakas. Ngunit nakapaghanda na si Yi. Naglagay siya ng isang espesyal na pabango sa karwahe na nagdadala ng preso. Ngayon, kailangan lang nilang sundan ang bakas ng aso at dadalhin sila nito sa pinagtataguan ng kaaway. Nang gabing iyon, matapos ang ilang oras ng paghahanap, sa wakas ay nakipagkita ang tatlo kay Dao upang makipagnegosasyon at unti-unting nalantad ang katotohanan. Iyon pala, ang lahat ay nag-ugat sa tiwaling opisyal, si Hilian. Umutos sa kanya ang isang marangal na tao sa kabisera na hanapin ang nakatagong kayamanan. Ngunit para makamit ang layunin, hindi siya nag-atubiling itulak ang mga mamamayan sa paghihirap sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na maghukay sa tabi ng ilog na nagdulot ng pagkasira ng dike at isang malaking sakuna. Matapos mangyari ito, sinadya ni Hilian na itago ang kanyang krimen, ngunit sa kabutihang palad, aksidenteng naroon si Dao sa lugar na iyon at nagdesisyong protektahan ang mga mamamayan dahil hindi niya matiis na mamatay sila ng walang katarungan. Dahil sa kilos ng kabayanihan na iyon, napagbintangan si Dao na pirata. Matapos ang masusing pag-uusap, bumuo ang tatlo ng isang matapang na plano. Nagdesisyon silang hayaang dakpin sila ni Dao at sa kaunting kasanayan at tulong pinansyal mula kay Manny, nagtagumpay silang mailigtas ang lahat ng mamamayan mula sa pang-aapi ni Hilian. Sa isang lihim na silid, ibinigay ni Manny ang donasyon kay Dao at tinulungan din siyang matuklasan na si Yi, ang anak ni Wen Xian, ang taong ang ninuno ay nagbaon ng kayamanan sa Fuzhou. Malamang na ito ang target na puspusang hinahanap ni Hilian. Pagkatapos, dinala ni Dao ang buong grupo sa Fuzhou upang hanapin ang kayamanan. Nang matuklasan nila na sinusubukan ni Hilian na agawin ang kayamanan ng pamilya Wen, hinala nila na si Dakilang Guro Ning ang nasa likod ng buong plano. Kung makakahanap sila ng kumpirmadong ebidensya, magkakaroon ang grupo ng pagkakataon na mapatalsik ang makapangyarihang taong ito. Bumuo sila ng isa pang plano ang magpanggap na nakatali at maghintay kay Feng Tenggu na dalhin si Hilian upang iligtas sila. Gaya ng inaasahan, dumating si Hilian sa silid ni Manny. Nagtatag sila ng isang detalye
detalyado at epektibong plano, ngunit bigla itong natuklasan ni Helian. Pumunta siya sa piitan ni kapatid na Wang, ngunit mga sundalo lamang niya ang nakita niyang walang malay. At nawawala ang preso. Biglang may lumitaw na isang sundalo at itinutok ang tabak sa liig ni Helian. Iyon pala ay si Dao at ang kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay nagpanggap na mga sundalo upang madaling makalapit sa matanda. Matapos ang matagumpay na paghuli kay Helian, dumating si Feng Tengku sa tamang oras upang iligtas ang grupo at isama sila sa pagsakay sa kabayo. Kasabay nito, natagpuan ni Dao ang mga sulat sa pagitan ni Helian at dakilang guro ning sa kanyang tirahan na lumilikha ng walang dudang ebidensya. Gaano man kalaki ang kapangyarihan ni dakilang guro ning, hindi niya na mababago ang sitwasyong ito. Gayunpaman, nang bumalik ang grupo sa kabisera, inatake sila ng isang grupo ng mga asasin. Buong tapang nananatili si Dao upang lumaban. Nang nag-iisa upang makatakas ang lahat. Ngunit nang akala nila ay ligtas na sila, biglang may lumitaw na isang mamamana na itinutok ang nakalalasong palaso kina Helian at Manny. Sa kabutihang palad, agad na hinarang ni ang palaso at nailigtas ang lahat. Nang sinuri ni Ginoong Bai ang palaso, natuklasan niyang nalagyan ito ng isang sobrang lason na katulad ng lason na tumama kay noong bata pa siya. Ang banal na manggagamot na nagligtas sa kanya noon ay pumanaw na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa sitwasyon. Sa gitna ng pagkalito, biglang naalala ni Manny ang Phoenix Grass, ang tanging halamang gamot na makakagamot sa lason na ito, ngunit sobrang bihira at mahirap hanapin. Hinikayat niya ang lahat na magkasamang magsimula sa paghahanap. Nakatanggap ng balita ang grupo mula kay Dao na si Duet Dev, isang reclusive at banal na master ng lason na nakatira sa bundok Duet Hon, ay posibleng nagmamay-ari ng mahalagang damong ito. Ngunit ang paghikayat sa kanya, isang taong may kakaiba at eksentrikong pag-ugali, ay hindi magiging madali. Pagdating nila, nasaksihan ni Manny ang kakaibang mga kilos ng matandang lalaki at hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Nang paulit-ulit niyang marinig ang matanda na nagsasalita tungkol sa isang sagot para sa bato na pinto sa harapan, lalo siyang naging interesado. Lumapit siya upang suriin ang pinto, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa bawat detalye. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, sinimula ni Manny na hawakan ang bato at paikutin ang ilang simbolo. Biglang bumukas ang pinto. Iyon pala, walang lihim na sagot sa pinto, kundi isang simpleng panlinlang lamang. Pumasok silang tatlo at nagpatuloy sa paghahanap sa banal na master ng lason. Nang makita nila siya, labis silang nagulat nang makita na isa siyang matandang lalaki na tila wala na sa katinuan, nagdadaldal at gumagawa ng mga nakakabaliw na kilos. Matapos ang matagal na pag-uusap, nahikayat nila siya na sumang-ayon na ibigay ang Phoenix Grass kay Manny, ngunit sa kondisyon na susubukan niya ang nakamamatay na gamot na ginagawa niya bilang kapalit ng kanyang buhay at ng mahalagang materyal. Sa harap ng nalalapit na panganib, hindi nag-atubili si Manny na agad na pumayag na ikinabahala ni at pinilit siyang pigilan. Nakiusap pa siya kay Feng Tengku na tapusin na siya para hindi na niya kailangang danasin ang panganib. Nang susubukan na ng ikalimang prinsipe na pigilan ito, mabilis na hinarangan ng pangunahing babae ang pagpigil, determinadong hindi hahayaan si Feng Tengku na gawin ang kabaliwan na iyon. Nang marinig ang kanyang pagmamakaawa, wala nang nagawa si Feng Tengku kundi bumitiw ng walang magawa. Lumapit si Duet Vefi at tinusok ang mga acupuncture points ng ikalimang prinsipe. Pinilit silang umupo ng tahimik sa isang sulok. Pagkatapos, sinimula ni Duet Vefi ang pagsubok ng lason kay Manny. Pinainom siya ng 5 magkakaibang gamot. Sa simula, mukhang normal ang kanyang kalagayan, ngunit sa sandaling iyon, unti-unting kumalat ang lason. Nagsimulang maramdaman ni Manny ang init at lamig sa kanyang katawan at sumisigaw siya. Sa gitna ng matinding sakit, nahulog siya sa ilusyon, nakita ang lahat na malabo at nakakalito. Pagkatapos, mabilis siyang binigyan ni Duet Vefi ng isang kakaibang bulaklak. Agad niya itong dinala at isinubo kay Yi upang kainin. Laking gulat niya, pagkatapos kumain, nanlaki ang mata ni Yi at nawalan siya ng malay, na nagdulot ng matinding takot at walang tigil na pag-iyak kay Manny. Iyon pala, ang buong eksena ay ilusyon lamang, sanhi ng kagat ng gagamba, at hindi dahil sa mabigat na lason tulad ng inaakala nila noong una. Pagkatapos magising ni Manny, kumuha ang matandang master ng lason ng kaunting dugo niya upang idilig sa isang kakaibang bulaklak sa silid. Sa sandaling iyon, unti-unting gumaling ang kanyang katawan at nailigtas din si Yi. Nalampasan na ang lahat ng panganib. Ang pinagdaanan nila ay ilusyon lamang at ngayon lahat ay ligtas na. Agad na sumakay sa kabayo ang grupo at bumalik sa palasyo upang iulat ang mga krimen ni dakilang guro Ning. Bagamat sinubukan pa rin niyang tangging umako ng kasalanan, pinatawag ni Manny si Yi upang dalhin ang lahat ng ebidensya ng kanyang masasamang gawain. Nagkaisa ang ikalimang prinsipe na tumayo bilang saksi. Sa harap ng hindi matatawarang ebidensya, inuutusan ng emperador ang pag-aresto kay dakilang guro Ning at ikulong siya, nahahatulan sa susunod na taglagas. Nadawit din si Helian, ngunit dahil sa kanyang pagsisisi, nabawasan ang kanyang sentensya. Ikinulong lamang siya ng 15 taon at kinumpiska ang lahat ng kanyang ari-arian. Para kay Manny, ginawa siya ng emperador na binigyan ng gantimpala dahil sa kanyang pagsisikap sa paghahanap sa traidor, pagprotekta sa korte at sa mamamayan. Hindi pinalampas ni Yi ang pagkakataon at agad na nakiusap sa emperador na mag-organisa ng isang martial arts examination para sa mga kababaihan, isang walang katulad na bagay na ikinagulat ng lahat. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Yi, nakita ng emperador na makatwiran ito at agad na pumayag. Nang gabing iyon, pag-uwi nila, dinala ni Yi si Manny sa harap ng
altar ng kanilang ninuno at ipinagmalaking ipinakilala siya. Pagkatapos, dinala niya siya sa labas, tahimik na nag-propose at masayang pumayag si Manny. Ngunit sa sandaling magbabahagi na sana silang dalawa ng isang romantikong sandali, biglang bumagsak ang kama sa ilalim nila. Kinabukasan, habang naglalandian sina Manny at Yi sa silid, nag-i-enjoy sa kanilang pribadong oras, biglang dumating ang mga biyenan na nagmamadaling umalis ang dalawa sa silid, naghahanap ng ibang lugar upang ipagpatuloy ang kanilang pribadong usapan. Ngunit nang sasadyain na sana nilang halikan ang isa't isa, biglang ginambala sila ni Yi at Kwiksuan. Ang pakiramdam ng matagal na paghihintay para magkaroon ng pagkakataon na mag-isa, ngunit patuloy na ginugulo ay nagdulot ng pagkainip kay Manny. Sa wakas, nang bumalik sila sa silid na silang dalawa lang, inalis ni Yi ang kanyang pag-aalala na sinasabi na lahat ng tao sa mansyon ay lumabas na ngayon at maaari na silang magtiwala at tiyak niya ring nakakandado na ang pinto. Masaya dahil sa wakas ay mayroon na silang pribadong espasyo. Biglang may tumakbong tauhan upang magulat ng isang emergency. Ang proklamasyon at utos ng imperyo ay inilabas upang ipahayag na ang martial arts examination ay magaganap sa susunod na 3 araw. Hindi nag-atubili si Manny at agad na nagpatala upang sumali nang marinig ang balita na nagpasaya sa mga mamamayan. Walang tigil ang kanilang pag-cheer at pagsuporta sa kanya. Naglagay pa sila ng mga banner sa harap ng mansyon upang hikayatin ang kanilang babaeng bayani. Sa Qian Guancheng ng pamilya, nakatayo sina Manny at Yi at pinanood ang ama na nagsasagawa ng 72 estilo ng espada. Sa una, nang makita niyang hindi nasaktan ang manikin, medyo nadismaya siya at nagbalak pang umalis. Ngunit sa sandaling nakagawa siya ng ilang hakbang, biglang nagkawatak-watak ang manikin. Na nagpabalik kay Manny at agad siyang nakiusap sa kanyang ama na turuan siya ng espesyal na pamamaraan na ito. Hindi nakalimutan nila o Jiacheng na ituro ang natatanging galaw ng martial arts na ang pagtakas ang pinakamahusay na patakaran. Biro pa niyang pinayuhan ang kanyang anak na kung makakakita siya ng sobrang lakas na kalaban na hindi niya kayang talunin, tumakas lang siya. Ang payong iyon ay nagpatawa kay Manny, ngunit isinapuso niya pa rin ito. Di nagtagal, naganap ang martial arts examination ng Dafeng na personal na pinamunuan ng emperador. Matapos ang maraming kapanapanabik na martial arts exchanges, sa wakas sina Manny at Kwiksuan ay nakapasok sa huling yugto kasama ang dalawang iba pang kalaban, kasama na si Yu Shixoncheng, isang sikat na malakas at hindi pa natatalo na martial artist. Si Kwiksuan ang unang sumampa sa entablado upang harapin si Yu Shai. Ngunit pagkatapos lamang ng isang mabilis na sipa na kasing bilis ng kidlat, siya ay tumilapon mula sa ring. Nang makita ito, si Enlil, na labis na nasisiyahan, ay walang pag-aalinlangang sumulong upang hamunin siya. Sa isang bahagyang panlilinlang, hinamon niya ang kanyang kalaban, pinilit itong gamitin lamang ang kanyang mga paa at hindi ang kanyang mga kamay. Nagsimula ang matinding laban. Nagmadali si Enlil na sumuntok sa mukha ng kalaban, pagkatapos ay umakyat sa kalapit na poste ng kawayan. Ngunit bigla, nasipa ito at nabali ng kalaban, dahilan upang siya ay bumagsak sa sahig. Hindi pinalampas ang pagkakataon, sunod-sunod siyang sinipa sa tiyan ni Enlil ng opisyal ng korte. Sa kabila ng sakit, matatag siyang nagtiis, hinawakan ang paa nito, ginamitan ng lock, at kalaunan ay natumba ang malaking kalaban na ito, na nanalo ng kahangahangang tagumpay. Ang hari ay nagbigay ng utos, itinalaga si Enlil bilang opisyal ng korte na magpapatrolya sa lungsod. Ang unang martial artist ng A-Event, siya mismo ang nagbigay ng Hufu at token kay Enna, agad pagkatapos nito. Walang pag-aatubili si Enlil na humingi ng pabor sa hari upang pawalang bisa ang mga batas na hindi patas sa mga nag-aaral ng martial arts. Nais niyang ituring na pantay ang mga nag-aaral ng literatura at martial arts. Tumindig din ang pangunahing lalaking karakter upang suportahan ang kanyang asawa. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, sumang-ayon ang hari na baguhin ang batas na ito. Bukod pa rito, nagbukas din ang mag-asawa ng isang bulwagan para sa martial arts kung saan maaaring magsanay ang lahat. Kung sino man ang mahusay ay direktang kukunin upang magtrabaho sa Tunkidifti na nagdulot sa kanila ng labis na kagalakan. Matapos maabot ang kanilang karaniwang layunin, kinabukasan, si Eme at Tituin ay nagtungo sa Tunkidifti upang tanggapin ang kanilang mga posisyon. Pagdating nila roon, natuklasan nila na ang mga sundalo ay abala lamang sa paglalaro at katamaran. Agad na binago ni Eme ang mga regulasyon at hinigpitan ang disiplina. Lahat ay kailangang mag-orasan araw-araw at kung magliban, kailangang humingi ng paalam ng maaga. Mayroon pang ang sistema ng overtime at mga bonus kung magtatrabaho ng masipag. Sa katapusan ng buwan, ang lahat ay susuriin batay sa attendance sheet at opinyon ng mga tao. Noong gabing iyon, habang naglalakad, si Ethe at si Gviet Sidet Ethe ay nakakita ng isang babae na ginugulo ng isang grupo ng mga lalaki. Sa kabutihang palad, dumating si Tildig's Princip at itinaboy sila sa tamang oras. Pagkatapos ihatid ang babae pa uwi, iminungkahi ni Denhi Higifi na hayaan siyang manatili pansamantala dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Kalaunan ay isiniwalat ng babae na salamat sa suporta ng mag-asawang In. Ang mga nag-aaral ng martial arts ay lalong nagiging mayabang at nang aapi ng iba. Gayunpaman, hindi ito ang katotohanan. Lumabas na inupahan ng babaeng ito ang mga tao upang magkunwari upang makuha ang loob ni Tildig's Princip. Umaasang makakuha ng suporta mula sa kanila. Sa kabilang banda, ang mag-asawang bata ay puno ng kaligayahan dahil sa mga tagumpay na kanilang nakamit. Upang gantimpalaan ang kanilang sarili pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, magkasama silang nagpalipas ng buong gabi na parang nais nilang tamasahin ang bawat matamis na sandali. Hindi pa rin sila nasiyahan pagsapit ng umaga, kaya nagpatuloy sila sa kasiyahan sa isa pang pagkakataon. Matapos ang matinding pagmamahalan, umupo silang magkatabi, nag-ibigan ng matamis. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang tumingin si Tideg sa salamin at nakakita ng kakaiba, walang reflection niya. Nagulat siya, bago pa niya maintindihan ang nangyayari, biglang dumugo ang kanyang ilong. Naging mas nakakalito ang lahat nang hindi matukoy ng
kanyang doktor ang sanhi ng kanyang karamdaman matapos siyang suriin. Nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan at nagsimulang magbasa ng mga libro at dokumento upang malaman pa. Nag-aalala si Kvyat Sidet Ithi para sa kanyang asawa, kaya nagdala siya ng isang papel na naglalaman ng impormasyon tungkol sa konstelasyon na kinuha niya mula sa Theathin Gym. Dahil limitado si Sidet Ithi sa pagbabasa ng mga komplikadong simbolo, hiniling niya sa kanyang asawa na basahin ito para sa kanya. Ayon sa kanya, may masamang bituin na nakatakdang sumikat sa kalagitnaan ng unang buwan ng tagsibol at ang kapalaran ay maghihiwalay sa kanila ng hindi maiiwasan. Nang marinig ito, natigilan si Sidet Ithi. Napagtanto niya na oras na para umalis siya. Kung pipilitin niyang manatili, tiyak na haharapin niya ang kamatayan. Isa na lamang buwan ang natitira bago sumikat ang konstelasyon. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang hanapin ang sinaunang dibuho bago pa huli ang lahat. Kung hindi, ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Umusbong ang kalungkutan sa puso ni Eme. Naalala niya ang mga masayang sandali nila ni Kvyat Sidet Ithi. Mga sandaling masaya na hindi niya malilimutan. Determinado siyang hindi hayaang mawala ng kabuluhan ang maikling panahong ito. Nagpasya siyang sumulat ng 100 masayang kwento na nais niyang isakatuparan kasama si Kvyat Sidet Ithi. Naglakbay silang magkasama at magkasama nilang natapos ang medyo marami sa mga bagay na nakasulat sa libro na isinulat ni N. Gayunpaman, nang maghanda silang ipagpatuloy ang plano, bigla siyang nawalan ng malay na labis na nag-alala kay Kvyat Sidet Ithi. Dali-dali siyang tumakbo pa uwi. Nakita niya nagising na si Inglis, ngunit nag-aalala pa rin. Pinakalma ni Sidet Ithi ang kanyang asawa, sinabing dahil lamang ito sa pagod at maaari silang magpatuloy bukas. Sa sandaling umalis si Kvyat Sidet Ithi, hindi inaasahang umubo si Sidet Ithi ng dugo. Inutusan niya ang kanyang alipin na itago ang bagay na ito at huwag na huwag ipaalam sa kanyang asawa. Pagkatapos, nagmadali si Sidet Ithi na makita si Denvi Yigis. Nagpasalamat siya sa tulong nito. Masaya siyang malaman na gusto siya ni Denvi Yigis. Ngunit mayroon na siyang mahal at umaasa siyang makahanap ito ng tunay na pag-ibig sa lalong madaling panahon. Ibinalik din niya ang mga sinaunang dokumento ng stock na ginamit ng kumpanya ng kotse upang linlangin si Denvi Yigis. Nang matanggap niya ang papel at ang diretsang pagtanggi, labis na nalungkot si Denvi Yigis. Sapagkat ito ang tanging koneksyon sa pagitan niya at ni Sidet Ithi. Nang umalis si Eme, hindi napigilan ni Denvi Yigis ang kanyang damdamin, niyakap niya ito at nagmakaawang bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Nangako pa siyang magbabago upang maging mas mabuting tao, umaasang mamahalin siya nito. Gayunpaman, nang siya ay sumugod upang halikan siya, sinampal siya ni Emith ng masakit. Nilinaw niya na simulat sa pool, ang kanyang puso ay para lamang kay Kvyat Sidet Ithi at umaasa siyang maging makatwiran si Denvi Yigis at huwag nang magpatuloy sa pangangarap. Labis na nasaktan ang puso ni Denvi Yigis. Ang lahat ng nasa isip niya ay ang matatamis na alaala na minsan niyang naranasan kasama si Ing. Parang naintindihan ng kalangitan ang kanyang damdamin at biglang umulan ng malakas na nagpalalim pa ng kalungkutan. Sa sandaling ito, lumabas si Iketi Diblit mula sa bahay. Nagdagdag siya ng panggatong sa apoy at bumulong kay Denvi Yigis ng masasamang salita tungkol kay Sidet Ithi na nagpadagdag sa galit nito sa kanya. Pagkatapos, nagtungo si Denvi Yigis at SAEP upang makipagkita kay Faye Nance. Sa kanilang pag-uusap, hindi inaasahang natuklasan ni Denvi Yigis ang isang nakakagulat na katotohanan. Silang dalawa ni Kvyat Sidet Ithi ay mga inapo ng yumaong emperador at may parehong dugong bughaw. Narinig din nila ang tungkol sa isang alamat sa Evans na nagsasabing ang selyo ng HU ay naglalaman ng lokasyon ng isang kayamanan, kung saan nakaimbak ang isang sinaunang dibuho at ang huling habilin ng yumaong emperador. Kung hawak ni Kvyat Sidet Ithi ang dibuho at ang habilin, mapapatunayan niya na siya ang lehitimong inapo ng pamilya ng hari ng Ilan. Nang marinig ito, naalaala ni Denvi Yigis ang pagbanggit ni Sidet Ithi sa sinaunang dibuho. Hindi kaya iyon mismo ang hinahanap niya? Sa sandaling ito, nagpatuloy si EACEV sa pagsasabi ng masasamang bagay tungkol kina Kvyat Ithi at Kvyat Sidet Ithi, na lalong nagpatibay sa determinasyon ni Denvi Yigis na magiganti sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa pagkakataong ito, nag-aalinlangan si Sidet Ithi. Nagbalak siyang sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at sa mundong pinanggalingan niya, ngunit mabilis na nahulaan ito ni Kvyat Sidet Ithi. Mahinahon niyang sinabi na hindi na kailangang mahiya si Emi, dahil matagal na niyang alam na hindi siya kabilang sa panahong ito. Ang kanyang mga kakaibang kilos at galaw ang nagbigay sa kanya ng maraming pagdududa. Nang marinig niyang ipinaliwanag ni Emis na galing siya sa ika-negatibo 21 siglo at pumasok sa nobelang Itithin dahil sa isang hindi sinasadyang aksidente, si Kvyat Sidet Ithi ay nanatiling kalmado at hindi man lang nagulat. Nagulat si Evelyn sa bagay na ito at tinanong siya kung bakit. Taos pusong inamin ni Kvyat Sidet Ithi na matagal na niyang nahulaan ito at ngayon ay nagtatanong lamang siya upang makasiguro. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap, nagbahagi ng mga bagay na mahirap sabihin at pagkatapos ay tumayo upang manalangin sa langit at lupa, umaasang mananatili silang magkasama magpakailanman. Sa sandaling ito, biglang sumagi sa isip ni Kvyat Sidet Ithi ang isang alaala nang malaman niya na kailangan ni Eng ang sinaunang dibuho upang makabalik sa kanyang mundo. Dahil dito, hindi siya nag-atubiling hanapin ang dibuho saan man kasama ng kanyang mga tauhan. Nagpunta pa siya sa bilangguan upang magmakaawa kay Faye Aidens. Nagabayan siya kung paano mahahanap ang dibuho. Sa simula, nagkamali si Faye Aidens na inakala na gusto ni Kvyat Sidet Ithi ang dibuho upang makuha ang huling habilin ng hari. Ngunit matapos marinig ang pagpapahayag nito na nais lamang niyang iligtas ang kanyang asawa, nagsisi siya sa mga nauna niyang pagkakamali. Pinayuhan niya si Kvyat Sidet Ithi
ay natalikuran ang paghahanap sa dibuho dahil maaari itong magdulot ng malaking sakuna. Bumabalik sa kasalukuyan, matapos manalangin ang dalawa, umupo silang magkatabi, pinagmamasdan ang kalangitan sa gabi kung saan kumikinang ang mga bulalakaw. Nang gabing iyon, naramdaman nilang dalawa ang kapayapaan at katahimikan sa piling ng isa't isa. Gayunpaman, nang magising si Kvyat Sidet ay kinaumagahan at hindi makita si Enith, agad siyang nag-alala at tumakbo sa lahat ng dako upang hanapin ito. Natakot siyang umalis na ito nang walang paalam. Ngunit pagtalikod niya, lumitaw si Enith, nakangiti at may dalang mga sariwang bulaklak. Nagpunta lang siya upang mamitas ng bulaklak at gusto pa ring manatili sa piling niya. Sa ibang lugar, si Tedens Princip, matapos marinig ang mga salita ni Tidens Densai at Tai Tidens, ay hindi maiwasang makaramdam ng galit. Agad siyang nag-utos na mahigpit na subaybayan ang bawat kilos ni Kvyat Sidet Esay at ng lahat ng may kaugnayan sa sambahayan ng manunulat. Samantala, si Tituin at ang kanyang mga tauhan ay naghanap sa buong events, ngunit hindi pa rin mahanap ang sinaunang dibuho. Lalo itong nag-alala kay Kvyat Sidet Esay. Naaalala ang payo ni Tai Aiden. Sinimula ni Kvyat Sidet Esay na suriin ang lahat ng posibilidad at nagtapos na ang dibuho ay tiyak na nasa Idans pa at ito ay naugnay sa sinaunang selyo. Habang nagmumuni-muni hawak ang selyo, bahagya niya itong inalog. Biglang tumakbo ang isang alipin na nagsasabing tinatawag siya ng kanyang asawa. Nang dumating siya at nakita ang asawa na mukhang pagod, mabilis siyang lumapit at marahang inalo ito. Tiningnan ni Dideg Dnamsay ang selyo at nagbahagi ng ilang mga saloobin bago niya ito hindi sinasadyang nahulog. Nang bumagsak ang selyo sa sahig, nahati ito sa dalawa, inilalantad ang isang lihim na piraso ng papel sa loob. Nang buksan nila ito, natuklasan nila na ito ay isang bahagi ng sinaunang mapa ng akademya. Bumalik sa silid, nagpatuloy silang dalawa sa paghahanap at pagsasama-sama ng mga piraso ng papel. Unti-unting nakabuo ng isang kumpletong mapa. Ang ruta sa mapa ay halos kapareho ng orbit ng mga konstelasyon sa sinaunang dibuho na kanilang hinahanap. Labis na natuwa si Kvyat Sidet Esay, naniniwala na sa wakas ay maililigtas din ang kanyang asawa. Sa kabila ng mga babala ni Tai Aiden tungkol sa posibleng panganib, determinado pa rin si Kvyat Sidet Esay na ituloy ang plano. Kinaumagahan, tinipon ni Kvyat Sidet Esay ang kanyang mga magulang at biyenan. Inilabas ang balita tungkol sa mapanganib na sitwasyon na kinakaharap ni In. Ang balitang ito ay nagpagulat at nag-alala sa buong pamilya. Kung ililigtas si Imes, maaaring magdulot ito ng malaking epekto sa dalawang angkan, sina Gvian at si Dens. Maging ang akademya ay magkakaroon ng malubhang pinsala. Wala nang ibang mapagpipilian si Kvyat Sidet Esay kundi lumuhod at humingi ng tawad at pagpapatawad sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumakbo si Enley upang pigilan siya. Hindi niya gustong may sinumang magsakripisyo ng labis para sa kanya. Ngunit dahil sa pagiging desidido ng lahat, nagkaisa silang iligtas siya sa anumang halaga, anuman ang panganib. Nang gabing iyon, matapos patahanin ang kanyang minamahal na asawa upang makatulog ng mahimbing, tahimik na umalis si Kvyat Sidet Esay sa silid upang makipag-usap kay Tidete. At Tituin, nag-alok sila ng tulong ngunit tumanggi si Kvyat Sidet Esay. Nag-iisip siya ng malalim, sinabing kailangang ayusin ang lahat sa sarili niyang paraan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking insidente. Biglang pumanaw si Tai Ednan. Si Denzi Yigisi na may mataas na pagbabantay ay sinuri ang mga aklat at nalaman na si Kvyat Sidet Esay ang huling nakipagkita kay Tai Ednan. Naniniwala si Tolzen's Princip na maaari itong isang patibo. Nagpasya siyang huwag iulat ang insidente sa korte. Ngunit palihim na nag-utos ng mahigpit na pagsubaybay sa bawat kilos ni Kvyat Sidet Esay upang linawin ang sitwasyon. Kinaumagahan, dumating ang mga tao ni Tolzen's Princip sa akademya, palihim na sinusubaybayan ang mag-asawa. Gayunpaman, hindi nakalampas sa paningin ng pangunahing lalaki at pangunahing babaeng karakter ang kanilang pagdating. Dahil sa kanilang katalinuhan, mabilis na natuklasan ni Jimmy at Kvyat Sidet Esay ang nagmamatsyag at matalino itong tinalikuran ng hindi nagdudulot ng anumang hinala. Samantala, sa panig ni Denvi Higisi, nagpatuloy si EACA sa paghahanap ng paraan upang manggulo na hinihimok si Tedens Princip na mabilis na patayin si Kirens Nanis. Kasabay nito, nagdala ng balita ang tauhan ni Denvi Higisi. Naguulat na umalis na sina Jimmy at Kvyat Sidet Esay sa lungsod patungo sa lugar kung saan nakatago ang kayamanan. Agad na sumakay si Denvi Iggy upang habulin, determinado siyang harangin ang karwahe na sinasakyan ng dalawa. Gayunpaman, nang makarating siya at sinuri ang karwahe, natuklasan niya na ang mga sakay pala ay sina Gideth at Tituin. Hindi niya mga target na nagpainit ng kanyang galit. Biglang nakatanggap si Tildex Princip ng isang apurahang lihim na sulat na nagpilit sa kanya na bumalik kaagad sa lungsod. Lumabas na ginamit ng pangunahing lalaki at pangunahing babaeng karakter ang taktika ng pag-akit sa tigre mula sa bundok upang ilihis ang atensyon ni Denvi Iggy, na tumulong sa kanila na mabilis na mahanap ang tunay na pinagtataguan ng kayamanan. Alam na paparating na ang mga gwardiya ng imperya sa akademya, agad na nagplano ang grupo ng kanilang tugon. Gayunpaman, pinigilan sila ni Kvyat Sidet Esay na sinabing maaari silang tumakas sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan na patungo sa labas ng lungsod. Agad na dinala ng pangunahing lalaking karakter ang lahat sa lihim na lagusan. Pagkatapos magpaalam, tanging ang mag-asawa na lamang ang natira, magkasamang haharapin ang huling pagsubok. Sa itaas, sina Bedens Princip at S.A.F. Gibin ay nagdala ng mga tropa sa akademya. Naghanap sila sa lahat ng dako, ngunit wala silang nakita. Naghinala si E.A.C. na may lihim na lagusan at agad na nag-utos na maghanap
naghahanap ng mga artisan sa lungsod upang matuklasan ang lihim na daanan na ito. Samantala, sina Jimmy at Viet Sidet Isay ay nakapasok sa isang lihim na kuweba kung saan natuklasan nila ang isang sinaunang dibuho ng isang babae na nakasabit sa dingding. Sa dibuho, nag-iwan ang yumaong emperador ng mahahalagang detalye at mga tagubilin para sa mga susunod na henerasyon kung paano gagamitin ang dibuho bilang patunay kung kinakailangan. Sa sandaling kukunin na sana ng pangunahing lalaki at pangunahing babaeng karakter ang dibuho, lumitaw si Deng Higi upang pigilan sila. Hindi alintana ni Viet Sidet Isay ang kaligtasan ni kanyang asawa at tinanggap ang palitan ng lahat ng bagay upang iligtas ito. Gayunpaman, hindi sumuko si Eme. Nagpasya siyang talikuran ang pagkuha sa sinaunang dibuho at hiniling lamang kay Deng Higi na patawarin si Viet Sidet Isay. Ang mga salitang ito ay lubhang ikinainis ni Deng Higi. Nag-aalab ang galit, nagsimula siyang maglabas ng kanyang galit kay Viet Sidet Isay. Sinasaktan ito ng walang awa. Biglang, sumuka si Imes ng dugo at bumagsak. Sa sandaling ito, napagtanto ni Deng Higi na may malubhang sakit pala ito. Sinamantala ni AACGV ang pagkakataon na palihim na lumapit sa dibuho. Inaktibo ang lihim na mekanismo sa ilalim ng kanyang mga paa at inihayag ang kanyang tunay na mukha. Lumabas na si AACGV ang naglason kay Ednanth ng alak. Kahit na kinamumuhian ni Deng Higi si Viet Sidet Isay, hindi niya kayang pabayaan si Ene, ang babaeng mahal na mahal niya, kaya ipinagsapalaran niya ang kanyang buhay upang bawiin ang dibuho mula kay Edith. Sa tindi ng galit, ginamit ni ADCAV ang sinaunang dibuho upang manakot, nagbabantang susunugin ito doon mismo. Inilabas niya ang lahat ng kanyang sama ng loob, sinisisi si ADCAV na siyang dahilan kung bakit nawala ang lahat ng kanyang pagmamahal at karangalan, at nagpasya siyang sunugin ang dibuho upang magdulot ng matinding kalungkutan sa lahat. Sa sandaling susunugin na sana ni ADCAV ang dibuho, biglang lumindol ng husto ang kuweba na tila babagsak. Bumagsak ang malalaking bato, tumama sa ulo ni ADCAV, dahilan upang mawalan siya ng malay, at tinamaan din ng mga bato si Deng's Prinsip habang sinisikap niyang protektahan si Inu. Lang. Ang grupo ng mga tauhan ni Viet Sidet Isay na umalis lang ay bumalik sa tamang oras. Inilahad nila ang lahat palabas ng kuweba bago ito tuluyang gumuho. Nang magising si Devi EDCE, iniulat ng kanyang tauhan na dahil sa pagguho ng kuweba, tanging siya at si EDCE lang ang nailigtas nila. Sina Viet Sidet Isay at Dingay ay nalibing sa loob kasama ang sinaunang dibuho. Sinubukan ng mga sundalo na hukayin ang daanan upang iligtas ang pangunahing lalaki at pangunahing babaeng karakter. Ngunit nag-utos si Devi EDCE na itigil ito na sinabing hindi na kailangan. Bumalik siya at nagulat sa kanyang ama na ang huling habilin at lahat ng bagay ay nalibing sa mga guho. Sa kabilang banda, mapalad na nakatakas sina pangunahing lalaki at pangunahing babaeng karakter at ang lahat mula sa panganib matapos gumuho ang kuweba. Nagpasya ang grupo na maghanap ng isang mapayapang lugar, malayo sa mga intriga ng palasyo. Labanan upang mamuhay ng isang simpleng buhay. Sila ay sumumpa na hindi na magpapakita pa sa korte. Nang malaman ng hari ang balita, nag-utos siyang ipahayag ang isang utos. Iginawad sa angkan ng Viet ang titulong loyal and valiant at nagpatayo ng templo upang alalahanin ang serbisyo ni Viet Sidet Isay at ng kanyang angkan. Si Deng Higi ay nagdala pa rin ng malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Nagpalipad siya ng mga parol sa langit, nagpaalam sa huli kay Emil na may walang hanggang panghihinayang. Ang mga angkan ng Zideng at Vivian ay magkasamang lumipat upang manirahan sa isang tahimik na kagubatan, napapalibutan ng kalikasan, at lahat ay naghahanda para sa nalalapit na kasal. Gayunpaman, sa gitna ng masayang kapaligiran, biglang sumuka ng dugo ang pangunahing babaeng karakter at nawalan ng malay, na ikinagulat at ikinatakot ng lahat. Pagkatapos niyang magising, umiti si Evelyn upang aluin sila, sinabing ayos lang siya at kailangan lang ng ilang araw na pahinga. Siya pa nga ang nagluto ng isang piging para sa kanyang biyenan at sariling ama, inanyayahan silang tikman ang niluto niya. Gayunpaman, pagkatapos kumain ng lahat, tumakbo ang lahat upang uminom ng tubig dahil sa sobrang anghang. Tinikman ulit ni Andy ang pagkain, ngunit hindi inaasahang wala siyang naramdamang lasa. Nagulat siya dito, ngunit itinago niya ito upang hindi na mag-alala pa ang lahat. Kinabukasan, hindi sinasadyang nagpunta ang biyenan at ina ang biyenan sa isang tindahan ng pampalasa at nagulat silang makita ang batang mag-asawa na pumasok. Tahimik silang nagtago, ayaw mag-abala. Sa katunayan, sina Vimet at Viet Sidet Isay ay pumunta rito upang gumawa ng isang uri ng calming incense na may intensyon na tulungan ang lahat na makatulog ng mahimbing kapag umalis na siya, upang maiwasan ang sobrang sakit na maramdaman nila. Nang marinig ang pag-amin na ito, hindi napigilan ng biyenan at ina ang biyenan na maantig at napuno ng luha ang kanilang mga mata. Mabilis na natapos ni Andy ang paggawa ng incense, ngunit nang amuyin niya ito, wala siyang naramdaman na amoy. Nang sinubukan nito ni Viet Sidet Isay, agad siyang bumahing na nagpatawa sa biyenan at ina ang biyenan. Ngunit nang tumingin silang muli, mabilis na nakatakas sina Imet at Viet Sidet Isay. Nang gabing iyon, pag-uwi, nagtaka si Imnis nang hindi niya makita sina Eke at Tituin na nakasuot ng damit pangkasal. Lumabas na habang naghahanda, palihim si Viet Sidet Isay, na humiling sa lahat na mag-organisa ng isang maliit na salu-salo upang magpaalam sa kanya. Dahil ayaw niyang magpaalam ng tahasan, ginamit nila ang paraang ito upang tahimik siyang ihatid. Ang grupo ay nagtipon upang kumain, uminom at mag-usap ng masaya. Pagkatapos ng salu-salo, sina Jimel at Viet Sidet Isay na lang ang natira na magkatabing nakaupo ng tahimik. Sinabi niya sa kanya na pag alis niya, kailangan nitong alagaan ang sarili, kumain ng sapat at manatiling malusog. Marahan namang sinabi ni Viet Sidet Isay sa kanya na pagbalik niya sa ika-21 siglo, kailangan niyang laging mahalin at alagaan
protektahan ang sarili. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag ang sinaunang dibuho sa dingding at lumitaw ang konstelasyon na nagniningning sa kalangitan sa gabi. Unti-unting naglaho si In sa harapan ni Kwiatsidad Ese. Wala siyang magawa kundi umupo ng walang magawa. Nadumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Labis siyang umiyak nang makita ang mahal niya na unti-unting naglalaho sa kawalan. Sa modernong mundo, nagising si In sa hospital bed. Iniisip na panaginip lang ang lahat. Kinuha niya ang nobelang Dithik Thin at nagulat na napagtanto na ang naranasan niya ay eksaktong kapareho ng nasa aklat. Sa sandaling iyon, may isang lalaking pumasok sa silid na may dalang baukwet ng bulaklak. Tumingin siya at nakita na ang taong iyon ay si Kwiatsidad Ese. Hindi napigilan ang kanyang damdamin, sumugod si Eng upang yakapin ito. Binuhat siya sa labis na kagalakan. Dali-daling pumasok ang nurse upang pigilan sila dahil kalalabas lang ni Eng sa pagkawalang malay at hindi dapat magkaroon ng matinding ehersisyo. Nagulat ang nurse nang marinig si Ines na tinatawag si Kwiatsidad Ese ay na asawa. Dahil isang beses pa lang sila nagkita. Nahiyang na alaala ng pangunahing babaeng karakter na iniligtas niya ito sa isang pangyayari dati at humingi siya ng paumanhin sa nurse. Sinabi rin ng nurse na habang si Ise ay walang malay, palaging bumibisita si Kwiatsidad Ese at binabasahan siya ng nobelang It Thin araw-araw. Hindi inaasahang ang tunay na pagmamahal na ito ang nagpagising sa kanya. Nang makita na medyo sumasakit ang ulo ni Enes, mabilis na tumakbo ang nurse upang humanap ng doktor. Bago umalis, matalino niyang pinaalis ang gwapong lalaki pa uwi. Ngunit bago umalis, ngumiti si Kwiatsidad Ese at inulit ang nauna niyang pangako. Sa wakas, natagpuan na kita, aking asawa. Sa pagkarinig nito, lumiwanag ang ngiti ni Emes na para bang natagpuan niya ang kabilang kalahati niya. Nagtapos ang series sa eksenang. Sa wakas ay nagkasama ang dalawa. Nagtayo sila ng isang masayang pamilya at nagkaroon ng 2 anak. Masayang naglalaro ang buong pamilya sa hardin. Umaalingaw ang tawanan sa lahat ng dako at sagana ang kaligayahan. Nagtatapos ang seryeng Ang Aking Babaeng General ay lumaki ng masaya na nag-iiwan ng maraming emosyon sa mga manonood. Salamat sa inyong interes sa panonood. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang bigyan ako ng like at mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na video.